Matapos ang 12 taong pagkakakulong para sa kasalanan ng iba, tumakas ang kumadrona mula sa kahihiyan patungo sa isang patay na baryo. Ngunit nang makita ang gwardiya gubat, natigilan siya. Nakilala sa lalaki ang taong dapat sana'y tuluyan ng naglaho 12 taon na ang nakalipas. Ang mabigat na bakal na pinto ng checkpoint ay sumara sa likuran niya na may malakas na kalabo. Hindi sinasadyang napakislot si Laya. NS Loop ngang 12 taon, ang tuno ngang kumakandado ay nangangahulugan ng kawalan ng kalayaan para sa kanya. Masaradong selda, ma-inspeksyon, mautos. Ngayon, ang metalikong ingay na ito ang nahiwalay sa kanya mula sa pitan, iniwan siya sa labas. Lumakat siya ng ilang habang palayo sa matataas na tarangkahan at huminto sa gilid ng daan. Nakabibingi ang kalayaan. Ang malamig na hanging amihan ay agad na tumagos sa kanya murang itim na dayakit na maluwak sa kanya na ibinigay mula sa bodega ng bilangguan bago siya pinalaya. And sinubukan ni Laya na isara ang matigas na kwelyo gamit ang kanyang madaliring naninigas sa ginaw. Hindi siya sanay sa bigat ng pahinga. Ang hangin na amoy basang aspalto at nabubulok na dahon ay tila napakakapal at humahabdi sa kanya nga baga matapos ang masangsang na hangin sa mabara. May 20 hakbang mula sa tarangkahan. May nakaparadang isang pila na SUV, malinis, makintap, tila hindi nababagay sa kulay abo na puti sa daan. Dahan-dahang bumaba ang salamin sa panig ng driver. Humakbang si Laya ng may paalinlangan. Dumating ang kapatid niyang si Clarissa. Ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Ibig sabihin, mayroon pa siyang masasandalan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Clarissa, ibinalot ang sarili sa isang malambot at mapusyaw na scarf. Mukha siyang bata at alagang-alaga. Hindi sinasadyang inyunat ni Laya ang kanyang magkamay. Handang yakapin ang kapatid na inalagaan niya nung bata pa. Ang kapatid na pinaglaanan niya ang huling pero mula sa kanyang. Sahot bilang kumadrona para makatulong sa pagbabayad ng kolehiyo, numatras si Clarissa ng kalahating hakbang. Mabilis at bigla, huwak, Laya. Ang boses ng kanyang kapatid ay tuyo at walang kabuhay-buhay. Kinakabahang lumingon siya sa mga tarangkahan ng piitan na tila natatakot na may nakatingin mula ron ibinalik ni Laya ang kanyang magkamay. Ang kanyang nga daliri na kumapal at nagaspang sa paktatahi nga guwantes na lona sa pabika ay mahinang nangingini. Kamusta, Clarisse? Mahina niyang sabi and pumiyok ang kanyang boses dahil sa malamig na hangin. Hindi sumagot si Clarisse sa kanyang pagbati. Nagmamadali niyang kinuha mula sa likurang upuan ng isang murang leatherette na bag. Ang parehong bag na dala ni Laya ng kunin siya. 12 taon na ang nakalipas mula sa opisina ng investigado. Matagal ng sira ang sipeng ng bag. Sa ibabaw nito ay may isang puting sobre. Heto, sabi ni Clarissa sabay abot ng bag sa kapatid, umiwas na tumingin sa kanyang mukha. Andiyan ang lumumong gamit Apple ay nasapat na yan para sa simula. Gulat na niyakap ni Laya ang malamig na leatherette. Clarissa, uwi na ako kay nanay. Naiba ang muka ni Clarissa. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang nga mata. At wala itong bakas ng awa o pagmamahal ng isang kapatid, tanging inis at takot para sa kanyang sariling kaginhawahan. Wala ka ng bahay, Laya, at huwak na huwak kang mapapakita sa ating bayan. Nanatiling tahimik si Laya, sinusubukang unawain ang nga sinabi. Nibinenta na namin ang apartment ni Nanay 5 taon na ang nakalipas. Mabilis na paliwanag ni Clarissa, na tila nagdadahilan ay sumisisi ng sabay. Kailangang bayaran ang nga utang sa nga hearing mo, sa nga abogado, at kailangan din ng pangangalaga ni nanay bago siya pumanaw. Lubhas siyang nanghina ng makulong ka, hindi niya nakayanan ang kahihiyan. Naramdaman ni Laya na nanlambot ang kanyang matuhod. Wala na si nanay, and is greater than wala ng apartment. Sa loob ng 12 taon, natutulo siya sa isang matigas na tarima na ang tanging. Iniisip ay ang amoy ngang mga lutuin ni nanay at ang lock script ng sahi sa kanilang pasilyo. Saan ako pupunta ngayon? Tanong ni Laya hindi sa kanyang kapatid kundi sa kulaabong kalangitan. Pumunta ka sa sinatala. Hawak na ni Clarissa ang hawakan ng pinto. Madaling tapusin ang hindi magandang pausap. Nandun pa ang bahay ni Lola. Ngayon abandonado na ang ilang. And walang may gusto nung. Inilagay ko na ang mga dokumento sa bag. Doon ka manirahan. At huwag kang pupunta sa amin.
Unawain mo ako. Ang asawa ko ay may mataas na posisyon sa kumpanya. Malapit nang ma-promote. Lumalaki na ang mga anak ko. Kalilipat lang namin sa isang disenteng komunidad. Para sa kanila, isa kang kahihiyan. Isa kang ex-con na may markadong pangalan. Para sa amin, wala ka na. Mabilis na sumakay si Clarice sa kotse at isinara ang pinto. Umugong ng malakas ang makina. Nang pila na SUV ay mabilis na umatras, umikot, at ang harapang gulong nito ay sumalpo sa isang malalim na lubak. Ang maruming tubig puti ay tumalsik ay bumasa sa laylayan ng itim na dayaket ni Laya. Mabilis na humarurot ang sasakyan hanggang sa mawala sa kanto. Naiwan si Laya na nakatayong makisa sa gitna ng daan. Nakasakay siya sa isang lumang pampasaherong bus papunta sa terminal sa bayan. NS sa loop ng bus. Amoy basang damit, dinalinis na sahig, at masangsang na krudo. Maraming tao. Mga lola na may mga karyola, mga lalaki na kaswa ng makakapal na diyake. Umupo si Laya sa pinakaliko na sulok malapit sa pintuan sa liko, yaka-yaka ang kanyang bag. Dati, kapag umuwi siya mula sa kanyang shift na so ang puting-puti niyang uniforme, nakakatanggap siya ng nga tingin ng pagalang, and diyan na si Maam Laya, may gintong nga kamay, sabing magakapit pahay. Ngayon, sinubukan niyang maging invisible. Lumapit ang konduktora. Isang matabang babay na may suot na asul na bestida sa ibabaw ng makapal na sweater. Pasahe po. Inilahat niya ang kamay na may masirang kuko. Naalangan si Laya, naninigas ang madaliri sa lamig. Pinunit niya ang sobrang ibinigay ng patit at kumuha ng ilang pera kasama ang salapi. And mula sa sobra, isang nakatuping papel ang nahulog sa maruming sahig ng bus, ang kanyang sertipikong paglaya. Ang asul na selyo ng pitan ay nakatinggala mismo. Natigilan ang konduktora. Ang lalaking nakaupo sa tapat niya ay sumulyap sa papel. Pagkatapos ay dahan-dahan at mabigat na ibinaling ang tingin kay Laya. Sa kanyang mamata, may bahid ng panunuyang pagkausyoso. Mabilis na yumuko si Laya, dinampot ang sertipiko at isinukso ng malalim sa kanyang bulsa. Heto po, sabi niya sabay abot ng pera. Kinuha ng doktora ang pera gamit ang dalawang daliri na parabang ito inakakahawa na bilang sukli at tahimik na napatuloy. Hanggang sa makarating sa bayan, ang sulok kung saan nakaupo si Laya ay tila napalibutan ng isang hindi nakikitang pada. Lumayo ang makatabi niya. Nakatingin si Laya sa malabong bintana kung saan dumadaloy ang maruruming patak ng ulan, and siya ay 52 taong gulang. Sa kanyang likuran ay libu-libong matagumpay na pangangana at isang tatak na bumura sa lahat. Sa bayan, bumabas siya sa isang mahangging istasyon na Gebus. Papunta sa sinatala na tinatawa pa rin ang mga lokas sa lumang pangalan nitong ang ilang wala ng ngebus na bumibiyahe sa loob ng maraming taon. Patay na ang baryo. Mahigit 2 oras na naghintay si Laya sa kalsada. Nangingini na siya sa ginaw, ang kanyang manipis na sapatos, na mukhang elegante 12 taon na ang nakalipas ay basang-basa na. Sa wakas, isang lumang Honda-type jeep ang huminto sa tabi niya. Sa manibela ay isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na kamuflahe. Pwede pong mapahati sa kanto ng sinatala. Tanong ni Laya sa paus na boses. Nilalakasan para malabanan ang ingay ng makina. Inangat ng driver ang kanyang maruming sombrero at tiningnan siya ng may pakdududa. And saan ka pupunta, Ineng? Nasa katinuan ka ba? Walang daan doon hanggang tuhod ang putik at wala nang nakatira doon halos 10 taon na. Mag-aasonggala na lang ang umaalulong at hangin ang humahampas. Mamamatay ka doon bago maumaga. Kailangan ko pong pumunta. Matigas na ulit ni Laya. Makbabayad ako. Kinuha niya ang isang perang papel mula sa kanyang bulsa. Natawa ang driver at iwinasiwas ang kamay. Sakay na, wag mo nang bayaran. Nihahati kita sa kanto. Hindi na ako makakadaan doon. Bulok na ang tulay sa sapa. Tahimik silang nak biyahe. Ang jeep ay tumatalon-talon sa mga lubak kaya nangangali ang kanyang mangipin. Paminsan-minsan ay sumusulyap ang driver kay Laya. Ngunit hindi nagtatanong. Marahil ay naunawaan niya na ang matao may ganong mukha ay hindi pumupunta sa isang patay na baryo sa gitna ng gabi dahil sa magandang buhay. Pagkalipas ng kalahating oras, biglang huminto ang sasakyan sa tabi ng isang nakatabinging poste ng semento. Nandito na tayo.
Itinuro na laki ang isang makitit na daanan na papasok sa gubat na nangingitim sa halumigmig. Doon ka 5 kilometro sa gubat. Kung hindi ka makarating bago dumilim, bahala ka na sa sarili mo. Lumabas sila mula sa mainit na sasakyan. Agad siyang sinalubong ng hangin na may dalang maliliit na yelo. Umikot ang jeep at umalis. Iniwan siya sa gitna ng paparating na gabi. Ang 5 kilometrong iyon ay parang walang katapusan. Nang daan ay naging isang pinahalong putik at basang dahon. Ang kanyang sapatos ay dumudulas. Ang bag ay humihila sa kanyang balikat, sumasakit sa kanyang palad. Naglalakad si Laya, natitisod sa gaugat na puno na nakatagos sa ilalim ng gadahon. Ang kanyang magkasukasuan ay sumasakit dahil sa patuloy na paiting. Ilang beses siyang napaluhot sa putik, humihingal sumasandal sa kanyang ngapala sa malamig na lupa at muling pinipilit ang sarili na tumayo. Nang gubat sa paligid niya ay hindi pala kaibigan, hubat at tahimik. Mabilis dumilim. Ang lami ay unti-unting pumapasok sa ilalim ng kanyang damit. Pinipigilan ang kanyang paggalaw, nawalan ng pakiramdam ang kanyang gadaliri. Biglang lumitaw ang baryo nang magiwalay ang puno. Ang ilang ay sumalubong kay Laya ng isang nakabibinging katahimikan. 10 bahay ang nakatayo sa isang tinubuang kalsada. Nang magumuho nitong bubong ay napamuha sa mga bahay na parang mga itim na guho. Ang bintana ay tila mga itim na butas. Ang hangin dito ay makapal sa halumigmi at amoy nga nabubulo na kahoy. Naglakat siya sa tinubuang kalsada. Sabi na sinisiya sa ang maanino ng mga bahay. Malabo niyang naalala ang bahay ng kanyang lola. Ito ang pangatlo mula sa dulo na may nakatabinging balkonahe at mga inukit na palamuti sa bintana na nangingitim na NSA isang himala, buo pa ang bubong na yero. Umakyat siya sa mga bulok na hagdan. Nakinig. Ang tabla ay umingit, ngunit kinaya ang kanyang bigat. Sa pinto ay may nakasabit na isang mabigat at kalawangin na kandado. Mula sa bag, kinuha niya ang sobre, iwinaksi ang isang lumang susi sa kanyang palad at sinubukang ipaso ito sa susian sa loob ng ilang minuto. Ang metal ay umukit. Hindi sumusuko ang kandado. NSA desperation. Sinunto niya ito. Nasugatan ang kanyang kamao. At sa wakas ay narinig ang isang tuyong peklik. Lumabas ang kawit mula sa puwang. Ang pinto. Nang itula niya ito ngang kanyang balikat, ay sumuko na may mabigat at mahabang pakingit na kumakaskas sa sahig. Pahabang sa loob, naramdaman ni Laya ang matinding lami, amoy duming daga, alikabo at mamasa-masang lupa. Madilim sa loob ng silid, ng maliliit na bintana ay natatapan sa labas ng makapal na mga palumpong. At sa loob ay nababalutan ng makapal at kulay abong sapot ng gagamba. Ang bag ay bumaksak ng mabigat sa sahig. Kailangan niyang makaroon ng ilaw, kahit anong ilaw, upang hindi siya mabaliw sa kadilimang ito. Sa bulsang kanyang jacket ay may isang kahon ng posporo na binili niya sa istasyon. Kinuha niya ito. Ang kanyang makamay ay nangingini sa sobrang pagod at sinindihan niya ang isang posporo. Sumiklap ito sa isang segundo. Inilanta mula sa kadiliman ang isang maruming kalan na gawa sa luwat, isang lumang aparado at manggababa na wallpaper at agad ding namatay dahil sa hangin. Pangalawang posporo, pangatlo. Ang nakahoy ay nabasa sa bulsong kanyang basang jacket. Nababali ang mga ito sa kanyang hindi makontrol na mga daliri. Naiwan lamang ang kulay abong walang sibing maguhi sa kahon. Pinigilan niya ang kanyang lalamunan upang hindi sumigaw at ibinato ang kahon sa sahig and dahan-dahang nasanay ang kanyang mata sa dilim. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa maruming salamin ay tumama sa pader. Doon sa isang baluktot na pako, nakasabi ang isang piraso ng lumang salamin, malabo, nababalutan ng madilim na mansa at mga kupas na pila. Dahan-dahang lumapit si Laya dito. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Mula sa salamin, isang hindi kilalang nakakatakot na babae ang nakatingin sa kanya. Nang malalalim na kulubot ay gumuhit sa kanyang pisngi. Ang kanyang buhok na kumawala mula sa kanyang mahipit na pusot ay ganap na puti kulay abo na parang abo. Ang kanyang balat ay may kulay lupa at hindi malusok na anyo. Sa kanyang mata, wala natirang buhay, tanging isang nakangangang itim na kawalan. Siya ay 52. Ang nga babae sa edad na ito ay nahahati ng kanilang nga apo sa eskwela, na luluto ng bibingka, nahihintay ng kanilang nga asawa mula sa trabaho.
na wala siyang anuman, walang asawa, walang anak, walang propsyon, walang mabuting pangalan. Kinain ng bilangguan ang kanyang kalusugan at kabataan. Itinapon siya ng sariling kapatid sa tabi ng daan. Nandidiring iwina siyang kanyang nga kamay. Hindi na siya kayang dalhin ng kanyang nga binti. Dahan-dahang dumulas si Laya sa paddle. Umupo siya sa maruming malamig na sahig. Niyaka ang kanyang matuhod na parang sinusubukang painitin ang sarili, protektahan mula sa malaki at masamang mundong ito, and tapos na ang buhay. Isang mahinang hikbi ang pumuni sa kanyang dibdib. Isinupsop ni Laya ang kanyang muka sa kanyang basang tuhod. Sa simula umiyak siya ng walang tuno, nangingini ang buong katawan. Ngunit ang sakit na naipon sa loob ng 12 taon sa masisikip na selda, ang sakit mula sa pagkakanulo ng kanyang kapatid, mula sa patay na bahay na ito ay sa tumatagos na lami ay lumabas. Numiyak si Laya ng malakas, garalgal. Umindayo siya sa sahi, kinakaskas ang mga maruruming tabla gamit ang kanyang mga kuko. At ang desperado, puno ng hindi may paliwanag na sakit na tuno na ito ay tumamos sa malamig na pada ng abandonadong bahay, hindi makahanap ng labasan sa walang pakialam na gabi na amihan. Nasimula ang umaga sa pisikal na sakit, napakalami sa loob ng bahay. Binuksan ni Laya ang kanyang mata ay nakita ang isang ulap ng singaw na nakmula sa kanyang labi, ng kanyang katawan na nakabaluktot na parang bola sa ilalim ng manipis na diaket. Ay nangalay kaya ang unang paggalaw ay nakdulo ng matinding kirot sa kanyang likod. Pinili niyang umupo. Sa pamamagitan ng maruruming bintana, isang kulay abo at walang pakialam na liwanag ng bukang liwewe ng amihan ang tumugos. Kailangan niyang kumilos. Kung mananatili siyang nakaupo sa kama na iyon, kukunin ng lami ang natitirang lakas niya at sa susunod na gabi, basta na lang siyang makakatulog mapakailanman. Ang pinilit ni Laya ang sarili na tumayo ay lumabas sa pasilyo. Doon, sa gitna ng bulok na dayami ay basa na salamin, natapwan niya ang isang lumang palakol. Ang hawakan ay tuyo na, ang talim ay nababalutan ng makapal na kalawang, ngunit ito ay isang kasangkapan. Sa labas, ang hangin ay humahapdi sa kanyang mukha. Lumapis si Laya sa sirang bakod. Pumili siyang isang mas tuyong tabla, tinapakan ito at hinampas ng palakol. And tumalbog ang talim, nakiwan lamang ng mababaw na marka. Ang kanyang makamay na hindi sanay sa ganitong trabaho ay hindi sumusunod. Muli siyang humampas, ibinuhos ang buong bigat ng kanyang katawan, tuyo na lumaguto ang kahoy. Halos 1 oras ang inabot para makapasiba ng isang maliit na bungkos ng panggatong. Ang kanyang nga palat ay humapdi, sa ilalim ng balat ay namumuang nga bagong paltos. Ngunit hindi ito pinansin ni Laya. Nagising sa kanya ang isang malakas na pagnanais na mabuhay. Ang parehong pagnanais na tumulong sa kanya na hindi masira sa Bartolina at makayanan ang maraming oras na interogasyong NG investigador. Pabalik sa bahay, inilagay niya ang panggatong sa malalim na bunganga ng kalan na gawas sa luwad. Natapon niya sa bag ang isang lumang diaryo. Kinuyumos ito at inilagay sa ilalim ng mga panggatong. Halos hindi na may sara ang kanyang nga daliri nang kiniskis niya ang isang himalang natirang posporo na natuyo sa bulsa sa makdamak ng apoy ay nakatubiling dumila sa papel. Ang dilaw na dilang apoy ay lumipat sa manipis na kahoy. Umupo si Laya sa sahig, huminga ng malalim, natatakot na takutin ang maliit na init na ito, na apoy ang panggatong, ngunit hindi na tagal ang kagalakan. Ang uso, sa halip na umaya sa siman niya, ay bumulwa pabalik sa bahay na parang makapal na kulay abong ulap. Ang daanan ng uso ay nabarahan ng abo at mapuga ng ibon sa loob ng maraming taon, walang hata. Agad na pinuno ng masangsang na uso ang maliit na espasyo. Pinapapikit nito ang kanyang mamata, pumapasok sa kanyang ilong, nanunuo na parang pait sa kanyang dila. Umubo si Laya ng malakas at garalgal. Sinubukan niyang takpan ang kanyang muha gamit ang manggas. Ngunit lalo siyang nahirapang huminga. Ang silit ay nawala sa kulay abong ulap. Sumugot siya sa bintana, sinubukang buksan ang kwadro. Ngunit ito'y nakadikit na ng mahipit. Nang ubo ay pumipunit sa kanyang lalamunan. Mula sa kanyang gamata ay tuloy-tuloy ang agos ng luha. Dahil sa hindi makahinga, pumaksa si Laya sa sahig at gumapang patungo sa pinto kung saan medyo mas malinis ang hangin. Binuksan niya ito ng maluwa. Siya ay gumulong palabas sa malamig na balkonahe. Sabik na humihinga ng malamig na hangin.
Ang uso ay lumabas sa bahay bilang makakapal na ulap. Nakapo si Laya sa mga hadan, pinupunasan ang kanyang basang mukha nga maruruming palat. Nang kanyang patatang mapainit ay nawi sa isang ganap na kabiguan. Ang apoy sa kalan ay dahan-dahang namutay. Naiwan lamang ngang masangsang na amoy ngang suno at magaitim na nasuno na kahoy. Ang lami ay muling bumalik sa bahay. Ngayon ay kasama na ang mamasa-masang hangin mula sa bukas na pinto. Ang kawalan ng peasa ay bumaksa sa kanyang nga balikat. Lumipas ang araw sa pagtatangkang linisin kahit kaunting espasyo sa kanyang paligid. Winisikan ni Laya ang mga basura. Natakpuan sa aparado ang isang lumang kumot na amoy naphthalene. Ngunit sa sandalang naksumalang kumalatang dilim, bumalik ang takot na nawala sa liwanak ng araw. Mabilis dumilim. Naging gana na madilim sa silid. Walang ilawng lungsod, walang mga ilawng dumadaang sasayan. Ang mundo ay lumili sa sukat ng isang malami, amoy usok na silid. Sa labas nga mapada, umuungol ang hangin and pumapasok ito sa ilalim nga mabubong kumakalampa sa isang sirang baka sa ati. Ilang beses na tila narinig ni, layo ang isang malayong, mahabang alulong. Maligaw na aso-asong gubat, hindi niya alam, ngunit ang tunog na iyon ay nadulot ng pangingini sa kanyang likod. Nakaupo siya sa kama, nakabalot sa kumot sa ibabaw ng kanyang liyake. Nasanay na ang kanyang mata sa dilim. Biglang tumigil ang hangin, asa maikling sandaling iyon, malinaw na narinig ni Laya ang mabibigat, pagkalakat ng mga yaba, and may naglalakat sa kalsada. Ang nga yaba ay huminto mismo sa tapat ng kanyang bahay. Umingit ang nga hagdan ng balkonahe. Tumigil sa pahinga si Laya. Ang pinto ay kinatok na malakas mayabang. Ang matabla ay malakas na umingit. Hoy, buksan mo. Isang magaspang, paos na boses ang narinig. Sa boses na iyon, malinaw na naririnig ang isang lasing at agresibong nota na kita kong umuusok. Papasukin mo ako. Magpapainit lang ako, ale. Napatigil si Laya. Agad na gumana sa kanyang isipan ang reflex na natutunan sa bilangguan. Huwa ipalam ang iyong presensya, huwa maksalita, huwa makpakita ng takot. Ang katahimikan ang pinakamahusay na protection. Nauli ang kalabo. Ngayon, sinisipo na ang pinto. Bingi ka ba, Dayan? Umungol ang lalaki. Nawawalan ng pasensya. Buksan mo sa mayos na paraan. May baril ako. And sasabugin ko ang pintong yan. Umikting ang mabisago ng pinto. Ang lumang kahoy ay bahagyang umurong. Ang marupo na trangka na nailagay ni Laya mula sa loob ay hindi makatiis sa ganitong masipa. Ang takot ay naparalisa sa kanyang katawan. Ngunit ang instingto ay naudok sa kanya na kumilos. Tahimik na bumaba si Laya sa kama. Sa sulok ng silid ay may isang mabigat na baul ng gawa sa kahoy. And lumapit siya dito, sumandal gamit ang kanyang balikat at mga binti, pinipilit ang lahat ng kanyang mga kalamnan. Ang kahoy ay dahan-dahang gumalaw sa sahig na may malalim na pag-ingit. Natiimbagang si Laya, hindi pinapayagan ang sarili na gumawangang kahit anong ingay. Tinula niya ang baul hanggang sa ito ay sumandal ng mahigpit sa pinto. Muling sumipa mula sa labas. Umuga ang baul, ngunit nanatiling matatag. Hayop ka. Sigaw ngang hindi inaasahang bisita. Narinig ang isang metalikong kalansing na parang tunog ng paghahanda ng baril. Umatras si Laya ng isang hakbang. Sa tabi ng alamin na kalan, nakapa niya ang isang mahabang baka na pangsundot. Ang mabigat at malamig na metal ay bumaon sa kanyang palat. Hinawakan niya ito ng sobrang higpit kaya lumaguto ang buto ng kanyang madaliri. Ang kanyang pahinga ay naging mabilis at mababaw. Ang pulso niya ay kumakabo sa kanyang sentido, ngunit hindi nangingini ang kanyang nga kamay. And kung masisira niya ang pinto, lalaban siya hanggang sa huli. Wala na siyang anumang mawawala. Tumayo siya sa gilid ng pinto, itinaas ang pangsundot sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, may narinig na kaluskos ng mga sanga sa labas, mabibigat at tiyak na mga yaba ang lumapit sa balkonahe. Ang lalaki sa likod ng pinto ay natahimik. Narinig ang isang maikli at hindi malinaw na ingay. Ilapa mo ang baril sa lupa, sabi ng isang bagong boses. Nito iganap na iba, mababa, pantay, walang anumang paalala. Sa boses na iyon, mayroong isang istrikto at mabigat na kumpiyansa na sa isang segundo ay naudok kay Laya na ibaba ang pangsundot. Ano ka ba? Tol, mapapainit lang ako. Ang boses ng pocha ay agad na nawalan ng agresyon, naging kaawa-awa at nakmamagkaawa. Sabi ko, ilapa mo ang baril sa lupa. Mabagal, bawat salita ay binibikas.
Inulit ng mababang boses na umalis ka na sa gubat ko. Bago pa kita tawagan ng pulis ay ipakulong sa ilegal na pangangaso. Narini ang isang mahinang kalabok ng kahoy sa lupa. Ibinaksa ng potse ang kanyang baril. Alis na, boss. Nak mamadaling umalis ang mayaba mula sa bahay, papahinang-pahina hanggang sa matunaw sa ingay ng hangin. Patuloy na nakatayo si Laya sa tabing ng pada, hindi ibinababa ang pangsundot. Nangalay na ang kanyang magkakalamnan. And hindi niya alam kung sino ang nanatili sa likod ng pinto. Ang gwardiya gubat, isang lokal na bandido. Isang katahimikan ang bumalot sa labas. Pagkatapos, dahan-dahan silang umaya sa balkonahe. Narini ang isang katok. Maikli, kalmado, magalang. 3 katok gamit ang mabuto ng daliri sa kahoy. Ali, buhay ka pa ba? Tanong ng mababang boses. Buksan mo na. Sa amin ito, walang mananakit sa iyo. Sa boses na iyon, wala ng banta. At mayroong isang kakaiba, halos nakalimutan na ni Laya na pagiging makatao. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pangsundot, lumapit sa bawal at gamit ang kanyang ngapalat, itinula ito sa gilid. Ang tunog ng kumikiskis na kahoy sa sahi ay parang nakabibingi sa katahimikan ng gabi. Inalis ni Laya ang kawit at hinila ang pinto. Sa may pintuan ay nakatayo ang isang malaking lalaki. Ang kanyang malapat na balikat ay halos natatapan ng kalahati ng kalangitan. NSC isang balikat ay nakasabit ang isang ripleng pangangaso. Sa kanyang kamay ay hawa niya ang isang malakas na parol. Itinaas ng lalaki ang parol. Ang maliwanag na puting sina ay tumama sa mukha ni Laya. Nakakasilaw. Hindi sinasadyang napapikit siya, tinakpan ang kanyang mata ng kaliwang kamay. Habang ang kanan ay mahipi pa ring nakahawa sa bakal na pangsundot. Patayin mo ang ilaw, paos niyang sabi. Ang sinag na kaparol ay biglang nangginig. And dumaustos ito sa kanyang puting buhok, sa kanyang pagod na mukha, sa luma niyang itim na jacket at biglang bumaba na ilaw sa maruruming sahig na tabla. Isang katahimikan ang namayani. Mabigat, tumataginting sa tensyon. Tanging ang malakas na pahinga ng lalaki sa may pinto ang naririnig. Sa nakakalat na liwanag na namula sa sahi, sa wakas ay nakita ni Laya ang kanyang mukha. Embalat na sinunok ng hangin, malalalim na kulubot sa paligid ng mga mata at isang makapal na balbas na may halong puti. Isang estranghero, isang malupit na taong ng gubat. Ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya ng may hindi may paliwanag, tunay na pakabigla. Dahan-dahan, na para nananaginip, itinaas ng lalaki ang kanyang libreng kamay at hinubat ang kanyang sombrerong gansilyo. Laya. Ang kanyang malalim na boses ay pumiyo, naging isang paos na hininga. Lele. Nang magkadaliri ni Laya ay kusa na lamang bumitaw. Ang mabigat na bakal na pangsundo ay bumaksak sa sahi na may malakas na kalabo at gumulong patungo sa pada. Tinitinan niya ito at tila tumigil ang oras. Nawala ang bilangguan, nawala ang mapanlinlang na kalabo ng tarangkahan. Nawala ang bakanting baryo. Sa harap niya ay nakatayo si Dalisay. Ang mismong si Dalisay, nakasama niya 30 taon na ang nakalipas na nakaupo sa pampangang ilo at nangangarap na bumili ng apartment sa sentro at maalaga na aso. Nang mismong si Dalisay, na umalis at naglaho sa kanyang buhay, naiwan lamang ang isang kawalan na hindi niya napunang ang trabaho o nga ibang tao. Nakatayo siya sa pintuan ng kanyang wasak na bahay. Tumanda, malaki, may nangingini na paro sa kanyang ibinabang kamay at nakatingin sa kanya na walang sinumang tumingin sa nakalipas na 12 taon na simula ang umaga sa tuloy-tuloy na tunok ng palakol sa bakuran. And iminulat ni Laya ang kanyang nga mata at hindi agad naunawaan kung bakit hindi siya gaanong giniginaw tulad kahapon. Sa ibabaw kanyang lumang kumot ay may nakapatong na isang mabigat na balabal na gawa sa balat ng tupa na amoy ipoy at tabako. Tinakpan siya ni Dalisay kagabi bago umalis. Humingi ang masahi sa pasilyo. Bumuka siyang pinto. Nagpapasyok ni siyang gulap ng hamog. Pumasok si Dalisay sa bahay. May dalang isang malaking bungkos ng siniba na kahoy na may puting-puti at nakaroyong balat. And ibinasa niya ang kahoy sa tabing ng kalan. Ipinapa ang kanyang guwantes. Pagkatapos ay lumabas siya at bumalik na may dalang isang balde na punungang basang luwat at isang rolyongang lumang alambre. Hindi siya nagtanong ng walang kwentang tanong tungkol sa kanyang kalagayan, hindi sinubukang maksimula ng isang magaan na usapan. Tahimik lamang siyang nasimulang magtrabaho.
Nakaupo si Laya sa kama, nakabalot sa balabal at pinapanot kung gaano kabilis at tiyak gumalaw ang kanyang malalaking kamay. Numakyat si Dalisay sa kalan, nilinis ang baradong simenya gamit ang isang mahabang haligi na may nakataling masanga ng pino. Mula sa itaas ay bumaksa ang tuyong uling. Pagkatapos ay hinalo niya ang luwat at sinimulang maingat na takpan ang malalalim na bita sa pada na ladrilyo. Pagkatapos ng pagkukumpuni, inilagay niya ang panggatong sa pugon at sinindihan ang balat ng kahoy. Ang balat ay masayang dumaginit, agad na nagliap sa isang mainit at pantay na apoy. Nang umugong na tunog ay pumunong sa bahay. Ang hata ay napakaganda. Ang uso ay umakyat sa simenea. Hindi na iwan ng kahit konting masangsang na amoy sa silit. Pakalipas ng kalahating oras, ang manangingitim na pader ay nasimulang maklabas ng una, mahina pa, ngunit tunay na at maaliwalas na init. Sa baka na plato, humulo ang isang lumang takuri na natakpuan ni Dalisay sa bodega, and nakaupo sila sa isang umugang mesa, makaharap. Mula sa kanyang backpack, kinuha ni Dalisay ang isang maliit na supot na may tuyong sampinit at isang lata na may piraso ng panutsa. Ibinuhos niya ang kumukulong tubig sa mabasa na tasa. Pinainit ni Laya ang kanyang magaspang na palat sa mainit na tasa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tinitignan niya ang isang lalaki hindi nang may pangamba, kundi nang may malalim at nakakababa damdaming pakiramdam ngang nawalang buhay. And bakit ka nawalan nun, Dalisay? Tahimi ang tanong ngunit sa namamayaning katahimikan ito'y narinig ng malinaw. 30 taon na ang nakalipas. Magpapakasal na sana tayo nun. Hinihintay kita sa munisipyo na parang tanga tapos bigla ka na lang naglaho. Itinigil ni Dalisay ang paghalo ng asukal. Ang kanyang mabigat na kamay ay natigilan. Itinaas niya ang kanyang mamata kay Laya na walang bahid ng pagkakasala, tanging isang matagal ng nararamdamang lungkot. Hindi ako nawala, Laya. E nangini ang kanyang mababang boses, mapait at maikli siyang ngumiti. Pumunta ako sa Mindanao, sa minahan para magtrabaho. Naalala mo ba, laging sinasabi ng nanay mo sa akin na isa akong pulubi na wala akong sariling bahay at hindi niya ibibigay ang kanyang anak sa isang komunal na bahay. Kaya napasya ako. Maipon ako para sa isang bahay at babalik na matagumpay. Magpapakasal tayo. Napakunot no siya. Pero hindi ka sumulat kahit isang beses. Walang kahit isang liham sa loob ng kalahating taon. Sumusula ako linggo-linggo. Si Dalisay ay sumanda ng mabigat sa mesa. Tuwing Biyernes, kapag dumarating ang helikopter na may dalang sulat, ibinibigay ko ang sobra. At pagkatapos ng 4 na buwan, nakatanggap ako ng telegrama mula sa nanay mo. 2 pangungusap lang. Napakasal na si Laya sa isang siruhano mula sa probinsya. Kalimutan mo na siya at huwag ka ng sumulat. Namuti ang madaliri ni Laya habang hawa ang tasa. Ang mainit na saa ay napaso sa kanyang balat ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Sa loob niya, lahat ay nanigas. Si nanay, ang istrikto at makapangyarihang ina na laging iniisip na mas alam niya kung kanino dapat mapunta ang kanyang anak. Kinuha niya ang masulat mula sa post office box. Sinira niya ang lahat gamit ang kanyang sariling nga kamay. Tiyak na gumagawa siya ng mabuti. Natutunga pagkatapos ng 1 taon. Pagod na sa kawalan at naniwala sa pagkakanulo ni Dalisay. Napakasal si Laya sa isang hindi niya mahal ngunit may potensyal na doktor. Kung kanino siya hihiwalay pagkatapos ng 7 taon dahil sa kanyang paglalasing. Hindi na ako bumalik mula sa minahan nun. Papatuloy ni Dalisay. Nakatingin sa bintana sa kulay abong gubat. Nalulong ako sa ala. Pagkatapos ay natauhan. Naging gwardiya gubat. At napakasal ako sa isang lokal na kumadrona. Mabait siyang babae, ngunit huminto siya, naghahanap ngang salita. Hindi ikaw yon, Laya, gano'n na lang kami namuhay dahil sa nakasanayan. 5 taon na ang nakalipas, namatay siya sa sakit sa puso, hindi kami binyayaan nga anak. Kaya ito, nakaupo ako sa gubat maisa kasama ang aking aso. Ipinikit ni Laya ang kanyang nga mata. 2 sirang buhay dahil sa isang sinungaling na telegrama. Malakas na bumuntong hininga si Dalisay, tinaboy ang mabibigat na alaala. Entining na niyang mabuti si Laya. Ang kanyang puting buho, ang kanyang kulay lupa na mukha, ang kanyang nga kamay na puno ng malilit na peklat. Ngayon, ikaw naman ang makwento.
Naging matigas at mapilit ang kanyang boses. Saan ka napunta sa lahat ng taon na ito? Hinanap kita pa katapos. Sinubukan ko pa katapos ng 10 taon. Sa ospital, sinabi nila na resign ka na. Sabi nga kapitbahay, lumipat ka na raw. At ngayon, natakpuan kita dito. Sa bakanting ilang, nakaswa ng diakat na galing sa kung sino. Nanong ginawa nila sa iyo, Laya? Napaurong si Laya. Gusto niyang tumalikod, itago ang kanyang mukha sa kanyang mapalad. Magsinungaling tungkol sa isang hindi matagumpay na negosyo o paglipat sa ibang lugar. Ang pagsasabi nga katotohanan ay nangangahulugang muling dumaan sa malakit at maruming impyerno na kanyang pinagdaanan sa nakalipas na 12 taon. Ngunit sa harap niya ay si Dalisay, ang tanging taong hindi naktraydo. Nasimula siyang maksalita, sa simula idahan-dahan na atubili, hirap na hirap sa paghahanap mga salita, at pagkatapos ay dumaloy ang kanyang salita na parang ilo and 12 taon. Dalisay, mula simula hanggang wakas sa pitan para sa sinasadyang papatay sa isang sanggol. Hindi kumilos si Dalisay, hindi sumabat. Tanging ang panga niya ang tumigas sa ilalim ng kanyang balbas. Ako ang punong kumadrona sa isang mamahaling ospital sa probinsya. Lumakas ang boses ni Laya. Narinig dito ang matigas e profesional na tono. Noong gabing iyon, isang pasyente ang dumating sa aking shift, ang asawa ng isang lokal na construction magnate. Mahirap na pangganganak at biglang nagkaroon ng brownout sa substation. Nawalan ng kuryente sa buong floor. Hindi gumana ang generator. Inanak ko ang bata sa dilim sa tulong ng mga flashlight ng mga nurse. Tumingin siya ng diretso, muling binubuhay ang gabing iyon, pero ginawag ko ang lahat ng perpekto. Ako mismo ang pumuto ng pusot. Lalaki, buhay siyang ipinanganak. Umiyak siya na napakalakas na nakakabingi. Binalo ko siya. Nakita ko siyang sarili kong nga mata. Mayroon siyang napakabihirang uri ng dugo. Ika-4 na negatibo. Kumuha kami ng sample mula sa ina ng maaga. At sa kanyang lik, sa ilalim ng bato, mayroong isang natatanging balat na parang isang baliktad na gasuklay. Nibinigay ko siya sa neonatologist at nahugas akong kamay. Huminga ng malalim si Laya. At sa umaga, pumasok ang unipormadong lalaki sa opisina. Pinusasan nila ako habang suot pa ang uniforme. Dinala sa investigador. Doon, sa isang baka na mesa, nakahiga ang isang patay na sanggol, kulay ube, maliit. Sinabi nga, investigador na namatay ang bata dahil sa aking kapabayaan, dahil lasing ako sa trabaho. And pro hindi ka naman umiinom sa trabaho, mahinang sabi ni Dalisay. Tinurukan nila akong kung ano sa ospital, Dalisay, di umano'y pampakalma nang masama ang pakiramdam ko dahil sa pagkakasala. Natakpan sa aking dugo ang ala at mga tranquilizer. Sinasabi ko sa kanila na hindi, akin ang bata sa mesa. Wala siyang bala sa lik, iba ang grupo ng dugo niya. Ngunit sa umaga, ganap na binago ang medical record ng ina, ng masaksi, mabatang nas, ay biglang nabigay ng testimonyo na nabitawan ko ang bata sa dilim. Ang boses ni Laya ay naging bulong. Ang tunay na buhay na bata ay simpleng ibinenta. Ang mayaman na babaeng iyon ay nanganak ng patay. At ang aking umiyak na sanggol na inanak ko mula sa ibang babae sa parehong gabi ay nakuha niya. Kailangan nila enti tagapamana. At upang itago ang papapalit, basta na lang nila akong ikinulong para itago ang lahat. Ang ginawa nila akong isang lasing na kumadro na pumatay para walang maimbestiga. Walang nakinig sa akin sa korte. Lahat ay binili. Nanatiling tahimik si Dalisay. Ang katahimikan sa bahay ay pinuto lamang ng palagiti ng makahoy sa kalan. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Ngayon alam mo na pwede ka nang umalis, Dalisay. Kahapon, itinapon sa aking ang kapatid ko ang beko sa puti at sinabing isa akong kahihiyan. Hindi mo rin kailangan ng ganitong pabigat and hindi niya natapos ang sasabihin. Biglang itinulak ni Dalisay ang upuan. Umingit ang mapaan nito sa sahi. Lumapit siya sa kanya. Ang malalaki at malalakas na kamay ay dumapo sa kanyang payat na balikat. Yumuko siya at idinikit ang kanyang ulo sa dibdib nito. Hinaplos ang kanyang puting buho. Hindi ako alis. Laya, naririnig mo ba? Hindi na ako kailanman alis. Nangingini ang kanyang boses sa kanyang dibdib at naramdaman ni Laya ang pangingini na iyon sa kanyang pisngi. NSA unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, may isang taong tumayo sa pagitan niya at ang masamang mundo.
Ang panloob na tensyon na naipon sa loob ng maraming tao na nawala. Kumapit si Laya sa makapal na lana ng kanyang sweater. Ang kanyang balikat ay nasimulang manginih. Umiyak siya ng matagal, mabigat, nililinis mula sa kanyang sarili ang mga natirang takot, hindi makatarungang nga akusasyon at dumingang bilangguan. NSC Dalisay ay simpleng nakatayo at hinahaplos ang kanyang ulo na parang isang maliit na bata hanggang sa maging pantay at kalmado ang kanyang pahinga. Sa hapon, umalis si Dalisay upang tingnan ang mga bita sa gubat. Nangangakong babalik sa gabi na may dalang huli. Naiwan si Laya na mag-isa. Nawala ang pagkabalisa na dumadagan sa kanya kahapon. Sa mainit na bahay, mainit, amoy tuyong kahoy at luwat mula sa kalan, and gusto niyang suklian ang bahay para sa kanlungan nito. Natapuan niya sa pasilyo ang isang lumang walis at sinimulang walisin ang nga sulok. Ang trabaho ay napakalma sa kanya. Nakarating si Laya sa madilim na espasyo sa liko ng malaking kalan kung saan dati marahil ay pinatutuyo ang magabota at itinatago ang magagamit. Doon, sa gitna nga, maalikabok na basahan at mga kinakalawang na kaldero, nakapa niya ang isang matigas at parihabang bagay. Ninilabas niya ito sa liwanag. Ito ay isang makapal na kuwaderno, mahigpit na nakabalot sa naninilaw na oilclo at tinalian ng isang matibay na sinulit. Inilitas ng oilclo ang papel mula sa halumigmi at mga daga. Tinangga ni Laya ang buhol, pinapa ang alikabok, at lumapit sa bintana upang mahagi ang malamlam na liwanag ng araw. Sa unang pahina, sa isang pantay ang makalumang sulat kamay na may mga bilugang detalye, nakasulat ang tala-arawan ni Pila taong 1976 ang binuklat niya ang pahina. Ang tinta ay kumupas na sa ilang bahagi, ngunit madaling basahin ang teksto. Ang malalaki mula sa digmaan ay hindi na bumalik. Halos buong baryo ay puro babay na lang ang natira. Dumating ngayon ang opisyal mula sa bayan. Sumisiga, nakbabante. Sabi niya, ililipat namin kayo sa isang barak sa sakahan at ang mabahay ay gagawing panggatong. Walang dahilan para manatili dito. Numiya ang kapitbahay na impake pero hindi ako alis. Sinabi ko sa opisyal, hangga may buhay na kaluluwang humihinga sa aking bahay, mananatili itong nakatayo. Ang asawa ko ang nagtayo nito. Dugo ang idinili dito. Magugutom ako. Kakain nga nilagang kamote pero hindi ko iwan ang aking tahanan. Hinaplos ni Laya ang magaspang na magali niya. Mula sa mga simpleng salitang ito, naramdaman niya ang isang lakas at katigasan na pumigil sa kanyang hininga. Nang babaeng ito na ang dugo ay maaring dumadaloy din sa maugat ni Laya, ay nanatiling maisa laban sa sistema, laban sa gutom at lamig. At nakayanan niya, nakatayo pa rin ang bahay. Nakbuklat pa siya ng ilang pahina, maikli ang mga tala. Ilang panggatong ang nasiba, kailan tumubo ang karot, paano inayos ang bubong. Ngunit sa likod ng pang araw-araw na detalye ay nakatago ang isang filosofi ng pairal, ng lupa ay napapagaling. Kapag inilubok mo ang iyong makamay dito, lahat ng kalokohan sa iyong isip ay nawawala. Kailangan matrabaho, kahit na mahirap, kahit na gusto mo ng sumuko. Kapag napako kang isang pako, isipin mo na hindi na sayang ang araw. Isinara ni Laya ang kwaderno at idinikit ito sa kanyang dibdib. Matagal nang pumanaw si Lola Pilar, ngunit ngayon ay kinakausap niya siya sa paglipas ng panahon. Ang awa sa sarili, na kahapon pa ay nakpayak kay Laya sa malamig na sahig, ay tila kahinaan na sa kanya ngayon, and tiningnan niya ang silit. Ang maruruming bintana, mga baba na dingding, umugang sahig. Ngunit ito ang kanyang bahay, ang tanging lugar sa mundo kung saan hindi siya hihingan ng sertipiko ng paglaya. Inilagay ni Laya ang kwaderno sa mesa sa tabing mainit na tasa. Itinaas niya ang manggas ng lumang sweater na natapuan sa mga gamit, kinuha ang isang balde at buong determinasyon na nagtungo sa balon sa bakuran na kailangan niyang magdinisnek sa bago bumalik si Dalisay, nagpatuloy ang buhay. Ang taglami ay naaatubiling umalis, nakbabante ng mahamo sa gabi. Ngunit sa kalagitnaan ng Abril, sa wakas ay pinainit ng araw ang lupa. Natunaw ang niyebe, inilantat ang nangingitim na damo ng nakaraang taon at ang malapot na putik sa abandonadong kalsada ng ilang. Nakatayo si Laya sa gitna ng tinubuang hardin, mabigat na nakasandal sa hawakan ng isang lumang pala, namoy nabubulok na dahon, halumigmig ay isang espesyal na matalas na amoy na natunaw na lupa
na nararanasan lamang sa unang bahaging teksibol. Buong lakas niyang inapakan ang metal na bahaging pala. Ang talim ay lumaguto habang pinuputol ang makapal na ugat ng damo at bumaon ng malalim sa lupa. Itinaop ni Laya ang isang mabigat at basang tipa, sumakit ang kanyang likod. Ramdam na ang mataon na ginugol sa likod ng makina ng pananahi sa pabrika. Ngunit matigas ang ulo niyang ginawa ang susunod na hakbang and muli niyang ibinaon ang pala, muling itinaop ang mabigat na tipa. Ang kanyang makamay ay nabalutan ng matitigas at bitak-bitak na makalyo. Sa kanyang hintuturo ay pumuto ang balat na iwan ng isang madilim na guhit ng dugo. Ngunit hindi ito pinansin ni Laya. Ang pisikal na pagod ay naalis sa kanyang isipan ng mabibigat na iniisip. Sa bawat nababaliktad na tipak na lupa, nawawala ang mga ala-ala ng kalabok ng merehas ng bilangguan, ng malamig na tingin ng investigado, ng pagkakanulong ng kanyang kapatid, and kinukuhang lupa ang lahat ng sakit at sa kapalit ay nakbibigay ngang isang simple at naunawa ang pakiramdam ngang natapos na gawain. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, tahimik ang kanyang kaloban. Halos araw-araw na napapakita si Dalisay. Tahimik siyang dumarating mula sa gubat na parang isang malaking anino at agad na kumikilos. Hindi humihingi ng tulong si Laya, ngunit tila nababasa niya ang kanyang isipan. Isang umaga, natagpuan niya sa balkonahe ang isang sako ng patatas para sa pagtatanim. Sa ibang pagkakataon, nadala siya ng isang batang kunio at isang 3 litong garapon ng makapal na pulot pukyutan mula sa kanyang pukyutan. Tahimik niyang inayos ang sirang balkonahe. Si Laya, habang nag-ararosam gahalamanan, ay nakikinig sa tuloy-tuloy na tunog ni kanyang martilyo at ang tunog na ito ay nagbibigay sa kanya ni isang kakaibang pakiramdam ni proteksyon, amoy bagong pinutol na may tabla NG Pino. Sa gabi nga araw na iyon, na ang araw ay nakatago na sa likod ng mapunong pino, nakaupo si Laya sa mga hakdan ng naayos na balkonahe and sinusubukan niyang hugasan ang kanyang makamay sa isang palanggana ng maligamgam na tubig. Ngunit ang nakakapit na dumi ay hindi matanggal at ang mga pumutok na kalyo ay masakit na humahapdi mula sa gawang bahay na sabon. Lumabas si Dalisay mula sa bahay. Umupo siya sa tabi niya sa sahig na kahoy, kinuha mula sa bulsa ng kanyang diyake ang isang maliit na lata. Patingin ng mga kamay mo, simpleng sabi niya. Instinctively, itinago ni Laya ang kanyang mapala sa ilalim ng apon. And huwa na, Dalisay, ako na, marumi, hindi matanggal. Hindi nakipatalo si Dalisay. Marahan ngunit tiyak niyang hinawakan ang kanyang pulso at inilabas ang kanyang kamay sa liwanag. Tiningnan niya ang malalalim na bita sa kanyang mabuto, ang masirang kuko, ang manatanggal na kalyo sa kanyang tingin, walang pandidiri o diangkop na awa. Binuksan niya ang lata, amoy dakta, langis ng pino, at wax, and kumuha si Dalisay ng kaunting pamahit gamit ang kanyang malapat at magaspang na daliri at sinimulang maingat na ipahit ito sa palat ni Laya. Ang kanyang ipo ay hindi inaasahang magaan para sa isang malaking tao. Ang pamahit ay nagpapalamig sa balat. Ang sakit ay nasimulang mawala. Tinitignan ni Laya ang kanya nakayukong ulo, ang makapal na puting buhok at naramdaman ang isang buko sa kanyang lalamunan. Bakit mo ginagawa ito, Dalisay? Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit hinawakan niya ito. Nangini ang boses ni Laya. Bakit mo ako inaalagaan? Tumingin ka sa akin. Isa akong matandang sirang babay, isang ex-con. Mayroon akong tatak sa nuwa. Kahit ang sarili kong kapatid nandidiring tumayo sa tabi ko, huminto si Dalisay. Hindi niya binitawan ang kanyang kamay, ngunit itinaas niya ang kanyang ulo. Nagtama ang kanilang nga mata, tanga ang kapatid mo, sabi niya sa isang pantay at mabigat na boses. At ang mga humusga sa iyo mga bulag, maingat niyang ibinaling ang kanyang pala at ipinapatuloy ang pagpapahit ng pamahit. Matagal na akong nakatira sa gubat, Laya. Amoy ko ang kasinungalingan sa malayo. Ang hayop, kapag nasugatan, ay maaring magalit sa buong mundo o magtago sa isang sulok para mamatay. Pero hindi ka nagalit. Itinatayo mo ang bahay, inaalagaan ang lupa. Para sa akin, ikaw ang aking Laya. Ang parehong minahal ko 30 taon na ang nakalipas, nung paman at magpakailanman. Ang halaga ng mga papeles na iyon ay magasismis ay walang kwento. Mayroon akong sariling nga mata para makita kung sino ang nasa harap ko.
Natapos niya sa isang kamay at kinuha rin ng mainga ang pangalawa. Tinitingnan niya ang kanyang magaspang na mga daliri na napapagaling sa kanyang nasugat at naunawaan na ang lalaking ito ang naging kanyang tanging pada. Isang matata at hindi magijibang pada na sa likod nito ay sa wakas ay makakahinga siya. Ang tag-araw ay biglang dumating sa ilang, nadala ng tuyong init at ugong ng ngalangaw. Ang hardin nila ay luntian na may pantay na hanay ng nga dahon ng patatas, NSC mga halamanan, tumataas ang sibuyas at karot. Ang baryo ay nanatiling walang tao, ngunit ngayon ay hindi na ito mukhang patay. Sa katahimikan ng tanghali ng Hulyo, narinig ang isang mabigat at papalakas na ugong ng makina. Nag-aalis ng damo sila sa mga halamanan nang marinig niya ang ingay. Tumayo siya. Sumanda sa asaro at tumingin sa direksyon ng lumang daan. Mula sa likod ng kanto, naaanga ng gaula ng dilaw na alikabo, lumabas ang dalawang malaking itim na SUV. And may kumpiyansa silang dumaan sa tinubuang gitnang kalsada. Dinadaanan ang matataas na damo gamit ang kanilang malalapat na gulong. At biglang huminto mismo sa tapat ng bako ni Laya. Sumara ang mapinto. Lumabas ang 4 na tao. 3 lalaki na nakasuot ng pari-parihong puting kamiseta at pantalon na halatang hindi angkop para sa puti ng baryo at isang mas matanda na nakasuot ng mamahaling suit na may dalang folder. Lumapit sila sa tarangkahan. Nang mas matanda, nandidiring tiningnan ang lumang bahay, ang nakatabinging kamalik at si Laya mismo na nakatayo sa gitna nga, natanim na patatas na nakasuot na, kupas na bandana e lumang dami pantrabaho. Hoy, Ali. Sigang ay isa sa mga bata, hindi na naabalang mabigay galang, anong ginagawa mo rito? Dahan-dahang ipinapa ni Laya ang lupa mula sa kanyang kamay, inilagay ang asaro sa pagitan ng matanim, at naglakad patungo sa tarangkahan. Nang karanasan sa bilangguan ay mabilis na naalis ng unang kislap ng pagkabalisa. Sapitan, nakakita na siya ng mga taong mas nakakatakot kaysa sa mga makikinis na kle ng lungsod na ito. Nakatira, kalmadong sagot niya paglapit sa bakod. Ang mas matanda na may folder ay sumimangot. Hindi ka maaring manirahan dito. Ang teritoryong ito, ang dating baryo ng ilang, ay ganap na binili ng kumpanya ng pamumuhunan na Sierra Verde Holdings and dito itatayo ang isang elite na hunting base. Ang lahat na mabulok na istrukturang ito ay gigibain. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay sa direksyon ng bahay ni Layo na parabang wala na ang bahay. Ipunin mo na ang iyong magamit. Tole, dakdak ng bata, ngumingisi. Bibigyan ka namin ng 3 araw para lisanin ang teritoryo. Pagkatapos ay darating ang mga bulldozer. Kung hindi mo abutan, problema mo na yan. Naramdaman ni Layo ang isang malakas na pakiramdam ng kawalang katarungan. And Lola binili sa ilalim ng bulldozer. Binuksan niya ang tarangkahan at lumabas sa kalsada. Hindi siya sumigaw, hindi kumaway. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata nga mas matanda. Pakita ninyo ang inyong nga dokumento. Ang boses ni Layo ay pantay, malinaw, walang anumang emosyon. Ganon siya dati nabibigay nga utos sa operating room kapag ang bawat segundo ay mahalaga. Nang mas matanda ay bahagyang natigilan sa kanyang tono. Ano? Anong madokumento? Ipinaliwanag ko na sa iyo sa Tagalog. Ang paliwanag sa Tagalog ay sa palengke. Matigas na sabat ni Layo. Nasa pribadong teritoryo kayo. Ang bahay na ito ay paari na lolo kong si Pila. Mayroon akong deed of donation at sertipiko mula sa aklat ng barangay na ngayong gusto kong makita ang order para sa pagpapaalis, ang desisyon ng korte tungkol sa sapilitang pakuha ng ari-arian, ang planungan kadasti na may mga lagda, kung nasaan lahat iyon. Nakatinginan ang nga lalaki. Halatang hindi nila inaasahan na makakatakpo sa gitna nga gubat ng isang babaeng may alam sa batas at kalmado. Sanay sila na natatakot ang nga matatanda sa mga sweet at malalakas na salita. Makinig ka, babae, and sinubukan ng mas matanda na baguhin ang tono sa mas nakbabanta habang humahabang pasulong. Ang lupa ay nakarehistro sa munisipyo. Ang bahay mo ay isang hindi nakarehistrong sira-sirang istruktura. Illegal kang naririto. Kung hindi ka alis, tatawa kami ng pulis para sa usurpation. Hindi siya umatras ni isang pulgada. 12 taon siyang nabuhay sa ilalim ng mabatas ng sistema kung saan ang kahinaan ay nangangahulugang kamatayan. Tumawa kayo, sabi niya sa malamig na boses, ngayon din.
And hayaan ninyong dumating ang pulis at suriin kung sa anong batayan ninyo ako binabantaan ng pagiban ng bahay nang walang desisyon ng korte, Artikulo 312 ng Revised Penal Code, Usurpation of Real Rights in Property. Hanggang 6 na buwang pagkakakulong, nagsilbi na ako, kayo ba handa na? Namula ang mas matanda. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibi para sa isa pang sering nga banta. Ngunit sa likod niya, narini ang isang mabigat na kaluskos ng tuyong sanga and lahat na pa ay biglang lumingon. Mula sa liko ng mga puno na nakapalibo sa daan, dahan-dahan at tahimik na lumabas si Dalice. Suot niya ang isang lumang damit pang kamuflahe. Sa kanyang balikat, malayang nakasabit, ngunit para makita ng lahat, ang isang mahabang ripleng pangangaso. Mula sa ilalim ng kanyang diaket ay nakausli ang hawakan ng isang mabigat na kutsilyong pangangaso. Hindi nakatuto si Dalisay. Nakatayo lamang siya. Nakabuka ang mabinti sa kanyang mabibigat na bota at tahimik na nakatingin sa nga dumating mula sa ilalim ng kanyang makapal na kilay. And mukha, siyang napaka-impresibo at istrikto. Kaya ang maklik ng lungsod ay kusang umatras patungo sa masasakyan. May problema ba, Laya? Mahina ang boses ni Dalisay, ngunit sa mainit na hangin, ito'y narinig ng malino. Walang problema, Dalisay. Hindi man lang lumingon si Laya sa kanya, patuloy na nakatingin sa pinuno nga surveyor. Nakamali lang ang address ang agino, paalis na sila. And hirap na lumuno ang pinuno. Mabilis na sumulyap sa ripple ni Dalisay at umatras patungo sa pinto ng SUV. Babalik kami, sabi niya, sinusubukang panatilihin ang natitirang dignidad. May mga dokumento ay kasama ang pulis. Bumalik kayo, tango ni Laya. Huwag lang ninyong kalimutan ang waran. Kung hindi ko kayo papapasukin sa tarangkahan. Mabilis na umikot ang mga sasakyan. Naangat ng alikabo at nawala sa likod ng kanto. Nang tunog ng mga makina ay humina sa kalayuan. Nakatayo si Laya sa daan, nakatingin sa kanilang paaalis. Dahan-dahang nawala ang adrenaline na iwan ng isang bahayang pangingini sa kanyang nga daliri. Lumapit si Dalice, inilipa ang ripple sa kabilang balikat. Hindi niya siya pinuri o tinalakay ang nangyari. Tanging sa sulong kanyang ngalabi ay nakatago ang isang kontento at mayabang na ngiti ay nakita niya ang isang malakas na babae, isang bakal na sinubukang balututin, ngunit ito ay lalo pang tumuwi ng may higit na lakas. Sa gabi, nang baluting ang dilim ang baryo ng isang makapal na aso na kumot, naksindi sila yung isang lamparang dagaas. Ang madilaw na ilaw ay malumanay na nabigay hugis sa nga sulok ng silid. Umalis si Dalisay sa kanyang outpost. Nangang akong bibisita bukas, nakaupo si Laya sa mesa. Sa harap niya ay ang kwaderno na may lumang takip. Nang pabisita na nga surveyor ngayong araw ay napabalik sa alaala ng matagal ng tala ng kanyang lola. Binuklat ni Laya ang tala-arawan, hinahanap ang kailangang pahina. Natapuan ang makupas na tinta, isang matatak na sulat kamay, tala ng taong 1978. Muli na namang dumating ang mga taga-bayan. Nakbabanta na kukunin ang lupain. Sabi nila, babae ka lang hindi mo kakayanin at kailangan daw kooperatiba ang lupa. Lumabas ako sa balkonahe dala ang isang itak, sinabi ko sa kanila. Ang asawa ko namatay para sa lupang ito. At dito ako nabuhay at naghirap sa bumartial law. Walang isang dangkal na ibibigay ko. Umikot-ikot sila, iwinagaywe ang mga papel at umalis din. Nakamali sila ng kinalaban. Hinaplos ni Laya ang kanyang magaspang napala sa naninilaw na pahina. Ang kasaysayan ay naulit. Gumawa ng isang mahabang paikot na tumagal ng higit 40 taon. And muling may mga estranghero na tiwala sa kanilang kapangyarihan ang dumating para kunin ang hindi sa kanila. Muling sinubukang takutin, umaasa sa kahinaan ng isang babae. Ngunit nakamali sila. Tulad ng pagkakakamali nila noon kay Pilar. Tumingin si Laya sa madilim na salamin ng bintana, kung saan nakikita ang nanginginit na apoy ng lampara. Itinuwid niya ang kanyang likod. Nawala ang takot sa sistema na dala niya mula sa pitan. Niba ang usapan kapak sinisira ka sa mga opisina, kapak wala ka masasandalan, at iba naman kapak nakatayo ka sa sarili mong lupa. Salamat sa iyo, Lola, sabi ni Laya ng malakas. Ang kanyang boses ay kalmado at tiyak sa katahimikan ng lumang bahay. Salamat sa aral. Hindi ko rin ibibigay ang kahit isang metro. Hayaan silang dumating, tingnan natin kung sino ang mananalo.
and naging tuyo at maalikabo ang Agosto. Ang pagtatayo ng elite na resort ay nagsimula 2 kilometro mula sa bahay ni Laya sa isang malawak na parang sa tabi ng ilog. Ang katahimikan ng gubat ay araw-araw ng binubulabo na ugong ng mabibigat na makinarya ng tunog ng mga palakol at ng lagari. Noong Miyerkules ng umaga, isang konvoy ang lumitaw sa daanan. 2 makintap na SUV ang dahan-dahang dumaan sa harap ng bakuran ni Laya patungo sa construction site and huminto ang sasakyan sa tabi ng magabagong bahay na gawa sa kahoy. Mula sa unang SUV ay lumabas si Victor, isang malaki at pagod na lalaki na nakasuot ng magaan na suot na lino. Agad niyang iriniki ang telepono sa kanyang tainga. Nilulutas ang nga problema sa trabaho at naktungo sa foreman. Sumunod na lumabas sa sasakyan si Margarita. Tiningnan niya ang construction site ng may pandidiri. Suot niya ang magaan na puting pantalon at mamahaling leather na sapatos. Naganap na hindi angkop para sa puti na nilihan ng mga trakto. Ninis na inayos ni Margarita ang kanyang perpektong ayos ng buho at nandidiring tumingin sa kanyang paanan. Mula sa likurang upuan ay lumabas si Denzel. Ang 12 taong gulang na bata ay mukhang masyadong payat para sa kanyang edad. Suot niya ang isang branded na jacket at puting-puting sapatos. Damit na hindi maaring gamitin sa patakbo o paakyat sa mapuno. Maaari lamang tumayo sa tabing kanyang ina. Nanginginig si Denzel na hindi siya comfortable sa gubat na ito. Hindi comfortable sa tabi ni kanyang magulang. Hindi comfortable sa kanyang sariling buhay. Gumawa siyang isang malamya na hakbang. Sinusubukang iwasan ang isang malalim na kanal na punong kulay kalawang na tubig. Ang kanyang paa sa makinis na sapatos ay dumulas sa basang luwad. Iwinasiwas ni Denzel ang kanyang mga kamay. Sinusubukang panatilihin ang kanyang balanse. Mula sa bulsa ng kanyang jacket ay lumipat ang isang mamahaling telepono at bumaksa na may mahinang kalabo sa puti and hindi napigilan ng bata ang sarili at bumaksa din sa lupa. Nadumihan ang kanyang puting pantalon hanggang tuhod. Ang pausap ni Victor sa telepono ay naantala ng 1 segundo. Sumimangot siya, tumingin sa kanyang anak at tumalikod. Napatuloy sa pakikinig sa hindi nakikitang kausap. Biglang lumingon si Margarita. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit. Hindi siya sumugot para itayo ang bata and lumapit siya, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Tumayo ka ngayon din. Umiyo ang kanyang boses sa isang tili na nakpalingon sa manggagawa sa construction. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ba ang hitsura mo? Mabilis na tumayo si Denzel. Nangingini ang makamay. Sinusubukang punasan ang puti sa kanyang tuhod. Ngunit lalo lang itong kumalat. Ma, hindi ko sinasadya. Dumulas ang paa ko. Hindi sinasadya. Mapanuyang ngumiti si Margarita. And lahat ng ginagawa mo ay hindi sinasadya. Telepono na nakakahalaga ng 100,000 pesos sa puti. Sira na ang pantalon. Hindi ka man lang makalakad ng 10 metro nang hindi napapahir. Pagod na ako sa iyo, Denzel. Wala kang silbi, lampa, isang malaking kabiguan, hindi isang anak. Itinago ng bata ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Ang kanyang ibabang labi ay mahinang nanginik. Sana hindi ka na lang ipinanganak. Sabi niya sa isang nakakatakot na pangusap na parang naksasalita lang tungkol sa masamang panahon. And pumunta ka sa kose at manatili ka doon para hindi kita makita. Nandidiring tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang asawa. Sinisimula na siyang sermonan tungkol sa pangit na disenyo ng mabintana sa mga bagong bahay. Naiwan si Denzel na nakatayong makisa. Ang masalitang kanyang ina ay lubos na nakasakit sa kanya. Agad na napuno ng luha ang kanyang mata. Hindi siya pumunta sa kotse. And lumingon siya at tumabos sa kabilang direksyon. Diretso sa makapal at madilim na gubat. Papalayo sa construction site. Papalayo sa malami na ina ay laging abalang ama. Tumakbo siya nang hindi tinitingnan ang daan. Ang masanga ay masakit na humampas sa kanyang mukha, kumakapit sa kanyang mamahaling diakit. Ang kanyang maluha ay humahat lang sa kanyang paningin. Pinunasan niya ang nga ito ng maruruming kamao. Hinga na hinga sa sama ng loop at mabilis na patakbo. Ang gubat ay lalong lumalago. E nasa unahan ay lumitaw ang isang malalim na bangin, puno nga damo at mga nakahambalang na sanga. Hindi napansin ni Denzel ang matarik na bangin. Gumawa siya ng isang hakbang. Nawala ang lupos sa ilalim kanyang mga pa. Gumulong ang bata pababa nga dalistis.
Ang kanyang pakahulo ay pinigilan ng isang makapal at bukol-bukol na ugat ng isang matandang puno na nakausli mula sa lupa. Malakas na tumama si Denzel dito. Ang tela ang kanyang pantalon ay napunit. Nisang matalas at tumitibok na sakit ang tumagos sa kanyang binti. Sumigaw si Denzel ng malakas, matinis parang bata. Nasa 300 metro silaya mula sa bangin. Namimita siya nga mahalamang gamot. Nang marini ang sigaw, natigilan siya. Hindi ito sigaw nga ibon o hayop. Sigaw ito nga isang batang nasasaktan. Ibinaksa niya ang kanyang basket sa damuhan at tumakbo patungo sa tuno. Madaling nakikilala ang daan sa pamilya na gubat. And pababa sa ilalim ng bangin, nakita niya ang bata. Nakaupo siya sa basang lupa. Yakap-yakap ang kanyang duguang binti at tahimik na umuungol, umuuga-uga. Mabilis na nakalapit silaya. Ang kanyang pagiging estranghero sa bilangguan ay agad na nawala. Nagon ang kanyang mga profesional na reflex. Tahimik, iho tahimik, and lumuhod siya sa harap niya. Ang kanyang boses ay tiyak at nagpapakalma. Patingin, Doktor ako, huwag kang matakot. Maingat niyang inalis ang kanyang nga kamay. Ang sugat ay hindi gaanong malalim. Ang dulang ugat ay pumunit lamang sa balat sa ibabang tuhod. Malakas ang pagdurugo, binabas ang puting tela. Kaya mo bang maglakad? Tanong niya, mabilis na tinatasa ang sitwasyon. Inumiling si Denzel, pinapahit ang mga luha sa kanyang maruming mukha. Sige, sakay ka na. Tumalikot si Laya sa kanya at umupo. Yakapin mo ako na mahigpit sa lik. Ang bata ay nakakagulat na magaan para sa kanyang 12 taon. Tumayo si Laya. Inalalayan siya sa ilalim ng kanyang nga tuhod. Sinisikap na hindi masagi ang sugat at sinimulan ang mahirap na pag-akyat mula sa bangin. Dinala niya siya hanggang sa bahay and hingal na hingal siya, nangangalay ang kanyang makamay sa bigat, ngunit hindi niya binagalan ang paglakad. Sa bahay, maingat niyang ibinaba si Denzel sa kanyang malinis na kama. Diyan ka lang, sandali lang, sabi niya, patungo sa lababo. Mabilis at tiyak kumilos si Laya. Malinis na palanggana, maliganggam na tubig mula sa kalan, isang piraso ng benda, isang bote ng ago oksigenado at yodo na binili sa bayan. Nailumuhot siya sa tabing nga kama, itinaas ang punit na pantalon na gabata. Habang nililinis niya ang suga at nilalagyan ng mahipi at mayos na benda, tahimik na pinapano ni Denzel ang kanyang nga kamay. Tumigil na siya sa pag-iyak. Ang estrangherong ito, ang puting buhok na babaeng may matigas na mukha, ay mas maingat na humipo sa kanya kaysa sa sarili niyang ina. Ayan na, walang dapat ikabahala, gagaling din yan. Inayos ni Laya ang dulo ng benda, and tanggalin natin ang dayakek mo. Puno yan ng puti nga tinik, hindi ba nasaktan ang balikat mo noong nahulo ka? Tinulungan niya siyang tanggalin ang mabigat na branded na dayakek. Mula sa panloob na bulsa ay nahulo sa sahig ang isang makapal na plastic folder na may mga dokumento. Marahil ay inilagay itong kanyang ina doon kaninang umaga. Mga papeles para sa isang mamahaling resort at mga medical na sertipiko. Bumaksa ang folder sa sahig na kahoy and bumukas ang zipper at ilang papel ang lumabas. Yumuko si Laya upang pulutin ang nga ito. Sa itaas na papel, isang bagong resibo mula sa isang pribadong klinika nakasulat sa malalaking letra. Vishnevsky, Denzel Viktorovich. Sa ibaba ay ang mamedikal na resulta. Ang mata ni Laya, nasanay na sa loob ng dekada sa pahana ang mahalagang impormasyon sa mga rekord, ay napako sa isang linya. Grupo ang dugo, AB, roh negative. Ang hangin sa silip ay biglang bumigat. Ang kamay ni Laya, nahawa ang papel, ay natigilan ang pinakabihirang uri ng dugo. Isa sa daan-daang tao lamang ang mayroon nito. At ganun din ang uri ng dugo ng batang iyon, 12 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mata kay Denzel. Ang bata ay nakaupo sa kama sa isang maruming puting t-shirt. Nasaktan ba ang balikat mo? Nang boses ni Laya ay mahina na parang mula sa malayo. Hindi niya nakilala ang sarili niyang boses. Tanggalin mo ang t-shirt mo. Kailangan kong tingnan ang balagat mo. Sumunod si Denzel at hinubad ang t-shirt. Inilapa ito sa tabi. Payak na mabalikat, nakausling mabuto, lumapit si Laya. Isang habang pa, tumalikot ke, pakiusap niya. Tumalikot ang bata, and tiningnan ni Laya ang kanyang lik sa ibaba ng linyang kanyang buhok. Doon,
Sa mapulang balat, malinaw na nakikita ang isang balat. Isang pepektong malinaw na hugis ng isang baliktad na gasuklay na kasing laki na dulo na hilalaki. Hindi mapakali si Laya. Ipinikit ni Laya ang kanyang memata at naalala ang madilim na operating room. Nawalan ng kuryente, ang alingaw-ngaw sirena ng backup generator, ang kaguluhan, ang taot, pakausyoso at siya, si Laya, na hawa sa kanyang makamay ang isang madulas at mainit na sanggol. Ang sinat ng flashlight ay tumama sa likod nito. Sa ilalim kanyang hilalaki sa maliit na lik ay isang balat, isang baliktad na gasuklay. Huminga ng malalim ang bata at sumigaw ng malakas at mapilit. Buhay siya, malusok siya. At sa umaga, isang patay na sanggol na kulay ube sa bakal na mesa ng investigador at isang estranghero, walang pakialam na boses. Nabitawan mo siya, Ginang. Pinatay mo ang bata. Nahulo ang papel mula sa nalambot na magdaliri ni Laya ay lumutang sa sahig. Umatras siya ng isang hakbang, pagkatapos ay isapa. Masakit na tumama ang kanyang likod sa malamig na padang angkalan. Ipinatong niya ang parehong palat sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang sigaw na nakmumula sa kanyang ngabaga, pumipunit sa kanyang lalamunan. Siya iyon ang mismong sumisigaw na bata. Hindi siya namatay. NSA loop ng 12 taon na iyon habang nabubulok siya sa selda, habang natatahi siya ng ngalon na hanggang sa makdugo ang kanyang ngakalyo, habang nababaliw siya sa kawalang katarungan at sa pamamatang ng sarili niyang kapatid, nabuhay ang batang ito. Si Margarita, ang asawa ng mamumuhunan, ay binili siya upang itago ang paksilang ng sarili niyang patay na anak. Binili at si Laya ay itinapon sa gilingan ng bilangguan. Si Denzel ay lumingon. Nakita niya kung paano sumanda si Laya sa pada, kung paano lumaki ang kanyang gamata sa takot at pakaunawa. Naunawaan niya ito sa kanyang sariling paraan. Sanay na siyang tinitignan siya ng mga matatanda ng may pakadismaya. Inisip niya na nandidiri sila sa kanyang maruming anyo, sa kanyang ngakluha, na iba ang mukha ng bata. Ang sama na loop nunay pon mula pa kaninang umaga ay sumabo. Napasensya na po hikbi ni Denzel habang inaabot ang kanyang maruming t-shirt. Magbibihis na po ako at alis. Sinubukan niyang tumayo sa kanyang nakabendang binti, ngunit napangiwis siya sa sakit at muling umupo. Tumulo ang ngaluha sa kanyang maruruming pisngi. Huwa niyo lang po siyang tawagan pakiusap. Nangingini ang kanyang boses pumipiyo. Huwa niyo pong tawagan si mama. Magsisigaw na naman siya. Hindi niya ako mahal. Para sa kanya, para akong isang asong pangsyo na nakakahii pakita sa mga kakilala kapak na dumihan. Ayoko nang bumalik sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang gematang likod ng kanyang palat. Naiwan na madilim na mansa sa kanyang mukha. Ang tingin niyo sa akin ay tulad ng sa kanya. Inisip niyo rin ba na mas mabuti pang wala na lang ako? Pero ang ganda dito sa inyo, inilibot ni Denzel ang kanyang gamate sa luma at simpleng bahay sa kalan sa mga nakasabit na pinatuyong damo sa ilalim ng kisama. Sa magaspang na kahoy na mesa, namoy bibingka dito at amoy kalan, parang sa pelikula tungkol sa isang tunay na nanay. Ang salitang ito na sinabi ng buong katapatan na may desperadong katapatan ng isang bata ay parang isang malakas na suntok para kay Laya na wala ang kanyang pakatulala. Ang babaeng inagawan ng profession, pangalan ay kalayaan ay nakatingin sa isang batang inagawan ng tunay na buhay na pinalitan ng isang malamig at walang kaluluwang harapan ng yaman. Nibinaba ni Laya ang kanyang makamay. Agad na nakbago ang kanyang mukha. Nawala ang takot. Naiwan ng isang malalim at nakakababa damdaming lembing enang matibay na determinasyon na ipinakita ng kanyang lola pila. Lumakas siyang ilang habang patungo sa kamo ay lumuhod sa harap ni Denzel. Walang makapapalaya sa iyo dito. Sinabi ito ni Laya ng malumanay, ngunit napakatatak. Kaya tumigil sa paiya ang bata. Ninunat niya ang kanyang matigas at magaspang na mga kamay at niyaka ang payat na bata. Natigilan si Denzel sa isang segundo at pagkatapos ay naalangan na parang natatakot na itulak. Niyakap niya ang balikat nito at isinupsop ang kanyang ilong sa sweater nitong amoy damo. Hinaplos ni Laya ang kanyang buhok, nakatingin sa ibabaw ng kanyang ulo sa madilim na salamin ng bintana. Sa loob niya ay umaya ang isang alon ng matuwid na galit. Ay mababaya si Margarita para sa lahat, para sa 12 taon sa bilangguan, para sa sirang buhay, at para sa bawat luha ng batang ito. Ang katahimikan ng bakuran ay binasak ng isang matelas na papreno.
Sa labas ng tarangkahan, sumara ang mabibigat na pinto ng sasakyan. Narinig ang mabilis, agresibong nga yaba at mahinang boses ng mga lalaki. Napakislo si Denzel at kusang sumiksik sa likod ng kama, hinihila ang lumang kumot na dito ka lang tumayo si Laya. Kalmado ang kanyang muha, ngunit ang kanyang nga kilos ay naging matipid at tiyak. Lumabas siya sa pasilyo at mahigpit na isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang tarangkahan ay bumukas ng malakas, tumama sa bakod. Mabilis na pumasok sa bakuran si Margarita. Sa likod niya ay may dalawang matipunong lalaki na nakaitim na jacket ng security and hingal na hingal siya. Magulo ang kanyang pepektong ayos ng buhok. Sa kanyang puting pantalon ay may madilim na manso ng puti mula sa gubat. Lumabas si Laya sa balkonahe at huminto sa itaas na baitang. Itinaas ni Margarita ang kanyang ulo handang ibuhos sa may-ari ng bahay ang isang agos ng ngemura dahil sa pagtatago sa kanyang anak. Ngunit ang masalita ay natigil sa kanyang lalamunan. Natama ang kanilang mga mata. Nakatingin si Laya mula sa itaas, diretso, matigas, hindi kumukurap. Sa kanyang mga mata, walang takot, walang patataka, tanging isang mabigat. Nakakadiin na kaalaman, ang mukha ni Margarita ay biglang nawalan ng lahat ng kulay. Sa ilalim ng makapal na foundation ay lumitaw ang isang maputlang kulay abo. Hindi sinasadyang umatras siyang isang hakbang, halos matisok sa hindi pantay na bakuran, and bimuka ang kanyang labi, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang nanlalaking nga mata. Mababasa ang matinding takot. Nakilala niya ito, ang pagod, tumanda, ay puting buhok na babae, ngunit nakilala niya ang mismong babaeng nakasuot ng duguan na unipormeng siruhano na 12 taon na ang nakalipas. Ay, hawa-hawa, ang isang sumisigaw na batang lalaki na may balat salik ng babaeng ang buhay ay walang awang niurakan para mapanatili ang kanyang kasal at estado. Ang patay ay hindi bumabalik. Ang taong may habang buhay na tata ay hindi humaharang sa daan ng matulad niya. Ngunit narito ang kumadrona, nakatayo sa balkonahe ng isang lumang bahay at nakatingin sa kanya na parang isang hukom. Ang gulat ay tumagaw lamang eniga ilang segundo. Ang instingto ng paingat na hinasasalop ng maraming taon ng intriga ay naudok kay Margarita na magpakatatak and hirap siyang lumunok. Itinuwit ang kanyang likod at isinuot ang karaniwang maskarang mapagmatas na paghamak. Denzel. Ang kanyang boses ay naging masyadong matalas, may bahid ng histerya. Sinasadya niyang iwasan ang tingin ni Laya, nakatitik sa pintong bahay. Alam kong nandiyan ka. Lumabas ka ngayon din. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas ang bata sa balkonahe, pilay sa kanyang nakabendang binti, and hindi siya tumingin sa kanyang ina. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa sahig. Lumapit si Margarita, hinawakan ang anak sa malusok na balikat at marahas na hinila, ibinaba mula sa mga hagdan. Nakakamali ka, bali na matanda, sabi niya sa pagitan ng kanyang mangipin. Nakikipausap kay Laya, ngunit patuloy na iniwasan ang direktang tingin. Huwa ka nang lumapit pa sa anak ko. Lumingon siya at habang itinutula ang pilay na si Denzel sa likod, halos tumakbo patungo sa masasakyan. Tahimik na sumunod ang mga security. Walang sinabi si Laya. Nakatayo siya sa balkonahe at tinitingnan sila. Ang pagtatanggol sa bata ngayon, ang pakikipiaway sa mga security ay walang saysay. Matalo siya sa pisikal na laban na iyon. Kailangan niyang tumira ng tiyak and ayon alam na niya ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay malapit ng wasak kinang pekemundo ni Margarita hanggang sa pundasyon nito. Mabilis na bumaksa ang gabi sa construction site ng resort. Ang pansamantalang bahay para sa mamamumuhunan na yari sa puting plastik ay nakatayo ng medyo malayo sa mga baraks ng mga manggagawa. Ang babay ay pabalik-balik sa masikip na silid mula sa bintana hanggang sa pinto and hawak niya ang isang basong brandy. Mahinang tumatama ang salamin sa kanyang mangipin sa tuwing siya'y lalago. Nang maywan siyang maisa, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Sa paisa ng silid, hindi mapigilan ng babae ang pangingini. Ang kanyang plano na sa loob ng 12 taon ay tila pepekto ay gumuho. Ang matandang mangkukulam na iyon ay hindi lamang nakalitas sa piitan, naintindihan niya ang lahat, nakita itong may-ari ng resort sa kanyang mga mata.
Sa sandaling pumunta ang kumadrona sa pulisya o mas masaho pa kay Victor tapos na ang lahat. Hindi siya kailanman patatawarin ng kanyang asawa sa kasinungalingan tungkol sa tagapamana. Mawawala sa kanya ang lahat. Pera, estado, kalayaan. May kumato ng maikli sa pinto. Pasok. Inilapa niya ang baso sa mesa, aniyaka ang sarili. Sinusubukang pakalmahin ang panloob na pangingini. And pumasok sa silid ang hepeng na seguridad. Isang malaking kalbo na lalaki na may matigas na panga at matalas na tingin. Matagal na siyang nagtatrabaho para kay Victor, ngunit alam ng asawa ng mamumuhunan ang kanyang kahinaan. Mas mahal niya ang pera kaysa sa kanyang amo. Lumapit siya sa kanyang beg na nakapatong sa upuan. Binuksan ito at kinuha ang 2 makapal na balumbo ng pera sa paketan ng bangko. Ibinaksa niya ang mga ito sa mesa. Entainingnan ng lalaki ang pera, pagkatapos ay ang asawa ng kanyang amo. Nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Doon sa lumang baryo, sa pinakadulong bahay, may nakatirang babay. Ang boses ni Margarita ay tuyo at marupo. Kinabukasan, hindi na siya dapat nandun. Dahan-dahang ibinaling ng hepe ng seguridad. Ang kanyang tingin sa bintana, sa likod nito ay dumidilim ang gubat. Seryosong usapan ito, Margarita. Hindi ito malalaman ng amo. Lumapit siya sa kanya. Sa kanyang mata ay mayroong isang may sakit at desperadong kislap. Ang mabahay doon ay lumabulo. Ang makabel ay matagal ng sira, isang short circuit. Hindi nakalabas ang matandang babae. Aksidente, nangyayari iyon sa mga abandonadong baryo. Kinuha niya mula sa bag ang isa pang balumbon ng pra at inilagay sa ibabaw ng iba. Nang gawin mong malinis, kung hindi, hahanap ako ng ibang gagawa. At ikaw bukas ay mahahanap ng bagong trabaho. Tahimik na dinampot ng lalaki ang pera gamit ang kanyang malapat na palat at isinuksok sa panloob na bulsa ng kanyang jacket. Cable. Cable. May kling tanggo niya at lumabas. Ang malalim na gabi ay bumalo sa ilang ng isang mabigat at walang bituin na kumot. Hindi mapakali ang tulo ni Laya. NSA, kanyang isipan, laging lumilitaw ang mukha ni Denzel. Nabalutot sa sakit ng isang bata at ang mapulang maskara ni Margarita. Nagising siya dahil nahihirapan siyang huminga. May kumakati sa kanyang lalamunan. Nanlalabo ang kanyang mga mata kahit nakapikit. Biglang umupo si Laya sa kama. Sa loob ng bahay ay may makapal at masangsang na amoy ng suno. At hindi ito amoy kahoy mula sa kalan. Amoy gasolina na tutunaw na bubong at lumang kahoy. Umubo si Laya. Nibinaba niya ang kanya magpasasahi at sumugot sa pinto. Sa mga siwangang matuyong tabla, isang hindi pantay at kumikislap na kulay kahel na liwanag ang tumatagos. Hinawakan niya ang bakal na hawakan. Hinila. Ang pinto ay bahagyang bumukas at tumama ng mahina sa isang bagay na mabigat. Itinula niya ng mas malakas, buong katawan. Walang saysay. Ng pinto ay mahipit na hinarangan mula sa labas ng isang troso. Ang lagiting kahoy sa labas ng pader ay lumakas. Ang balkonahe at pasilyo ay nagliliyap. Mabilis na kumalat. Ang apoy samga tuyong turoso papalapit sa bubong. Mabilis na tumas ang temperatura sa loob na bahay. Ang uso ay bumaba mula sa kisame na parang makapal at hindi matatagusang kumot. Tinutula ang natitirang hangin na maaring hingahan. And sumugot si Laya sa bintana. Sinubukan niyang basagin ang makapal na salaming gamit ang isang kahoy na upuan. Ngunit hindi siya makakuha ng magandang belosa. Masikip na espasyo sa pagitan ng mesa at kalan. Ang upuan ay tumama lamang ng mahina sa kwadro. Hindi ito nasira. Huminga siyang muli. Ang may nakalalasong uso ay pumasok sa kanyang lalamunan at manggabaga. Isang malakas na ubo ang napayuko sa kanya. And hindi na siya kayang dalhin ang kanyang ngabinti. Bumaksak si Laya sa sahig. Doon sa ibaba ay mayroon pa rin manipis na layer na oxygen. Idinikit niya ang kanyang pisngi sa malami at maruruming tabla. Hirap at mababaw na humihinga. Ang silit sa paligid niya ay napuno ng ugong ng apoy. Sa sulok, nagsimulang masunok ang mga lumang wallpaper. Ang instinto ng pakingat ay lumaban hanggang sa huli, ngunit sumusuko na ang kanyang katawan. Nang kanyang makilos ay naging matamli. Nagsimulang manlabo ang kanyang mali, lalong nahihirapan siyang huminga. Ang huling naisip niya ay ang batang lalaki na may balat na hugis gasukle na muling maiwang maisa. Ipinikit ni Laya ang kanyang mga mata. Ang tunog na basa na salamin ay pumunit sa ugong nga apoy.
Ang kuwadro ng bintana ay nakapirapiraso sa ilalim ng isang malakas na hampas ng isang mabigat na troso. Sa butas, kasama ang isang agos ng sariwang hangin sa gabi, pumasok ang isang malaking figura and hindi natulog si Dalisay ngayong gabi. Mula sa kanyang tore sa outpost, nakita niya ang isang nakakabahalang liwanag sa ibabaw ng ilang at tumakbo siya doon, dumadaan sa gubat. Mabigat siyang bumaksa sa sahi sa loob ng nasusuno na bahay. Agad na pinuno ng uso ang kanyang nga mata, ngunit hindi siya naasaya ng oras sa pagtingin sa paligid. Lumuhod siya at sinimulang mabilis at sistematikong kapain ang sahi. Natakpuan ng kanyang makamay ang hindi gumagalaw na katawan ni Laya sa tabi mismo ng angkalan. Binuhat niya ito, madaling isinubit sa kanyang balikat, hindi pinansin ang matinding init at sa dalawang hakbang ay narating ang nabasa na bintana. Lumabas siya sa bintana at tumakbo sa isang litas na distansya. Maingat na ibinaba si Laya sa malami at basang damo, sinuri ni Dalisay ang kanyang pulso, tumitibo. Mahina, ngunit tumitibo, ni tinagilit ni ito, ginawa ng sariwang hangin ang trabaho nito. Kumibot ang dibdib ni Laya, huminga siya ng malalim. At umubo ng malakas, inilalabas ang itim na uling. Tumayo si Dalisay. Ang kanyang mukha, napuno ng uling, ay napakaseryoso. Lumingon siya sa nasusunod na bahay. Sa gilid ng bakuran, sa lilim nga puno, napansin niya ang isang paggalaw and dalawang anino ang mabilis na umatras patungo sa daan sa gubat. Nagtagal ang nga nasuno upang tiyakin na walang makakalabas. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng gwardiya gubat. Hinabol sila ni Dalisay nang may nakakatakot na bilis para sa kanyang laki. Mabilis at tahimik siyang kumilos. Lumingon ang isa sa nga security at natakot. Tumakbo ng mas mabilis, ngunit natisok sa isang ugat and sapat na iyon. Hinabutan siya ni Dalisay sa tatlong talon. Tinamaan niya ang lalaki sa likod gamit ang kanyang balikat, itinumba sa basang lupa. Sinubukan ng pangalawang security na kunin ang isang baril mula sa kanyang bulsa. Hindi siya pinayagan ni Dalisay na itaas ang kanyang kamay. Mabilis niya itong itinumba at idiniin sa lupa, hindi pinapayagang gumalaw. Pagkatapos ng isang minuto, ang parehong masalarin ay nakahiga na nakasubsob sa putik. Mahipi na nakatali sa isang matibay, nalubit na panghila na laging dala ni Dalisay sa gilid ng kanyang jacket. Hingal na hingal siya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang simpleng telepono at tinawagan ang numero ng istasyon ng pulis sa sabayan. Duty desk. Ang boses ng gwardiya gubat ay paus, ngunit kalmado. Ilang, pinakadulong bahay, panununo at tangkang pakpatay, nahuli na ang masalarin. Makpadala ng mga investigador at ambulansya. Pinatay niya ang tawa at bumalik kay Laya. NSA likot niya. Gumuho ang bubong lumang bahay. Nakbuga naman nakbabagang abo sa kalangitan ng gabi. Lumuhot si Dalisay sa tabi ni Laya. Nakamalay na siya at nakaupo sa damuhan. Yaka-yaka ang kanyang ulo. Buhay ka ba? Tanong niya, maingat na hinahawakan ang kanyang balikat. Itinaas ni Laya ang kanyang mamata. Sa kanyang mukhang punong uling, tanging ang puting kanyang mga mata at malinis na daan ng luha ang nakikita. Tiningnan niya ang nasusuno na labing kanyang bahay. Ang bahay na ipinatanggol ang kanyang lola pila nung dimaan, ngunit hindi nakaligtas sa kasamaan ng pera ng iba. Ibinaling ni Laya ang kanyang tingin sa manakataling lalaki na nakaitim na jacket sa gilid ng gubat. Buhay, Dalisay. Mahina at paus ang kanyang boses, ngunit wala na itong kahinaan. Hinawakan niya ang kanyang kamay nang napakahipit na namuti ang kanyang madaliri. Tama na ang takbo. Bukas ilalantat ko siya. Ang bukang liwewe sa ilang ay kulay abo at mabigat. Mula sa lumang bahayng lola, tanging nga itim na umuusok na troso at ang simane ang natira na nakatayong maisasagit ng abo. Ang hangin ay puno ng amoying suno at basang abo. Sa daan sa gilid ng gubat, may dalawang sasakyan ng pulis sa isang ambulansya. And sinuri nga Dr. Silaya, ginamo ang nga paso sa kanyang nga kamay at inalot na maospital. Ngunit tumanggi siya. Nakaupo siya sa isang nakahigang troso, nakabalot sa jacket ni Dalisay at pinapanood ang investigador na naktata nung sa manakataling security. Bandang alas 7 ng umaga, binasa ng malakas na ugong na makina ang katahimikan. Isang itim na SUV ang lumitaw sa parang and biglang huminto ang sasakyan naksabok ng putik. Lumabas ang negosyante mula sa sasakyan,
habang isinasara ang kanyang jacket. Sumunod sa kanya, nakabalot sa isang mahabang kardigan ay si Margarita. Sa kanyang mukha ay may isang mahusay na ginawang maskara ng pagkabalisa at hindi pagkaunawa. Sa ingay, natakbuhan ang mga manggagawa mula sa construction site. Isang makapal na pulutong ang nabuo sa paligid ng abo and mabilis na lumapit si Victor sa investigado. Ano nangyayari dito, Kapitan? Iniulat sa akin na may sunok. Ang nga tauhan ko ay nakakulong sa anong batayan? Itinuro nga ang investigado si Laya. Tangkang pagpatay sa pamamagitan ng panununo na isinagawa ng isang grupo. Ang babay ay ikinulong sa bahay at sinunok. Kung hindi dahil sa lokal na gwardiya gubat, kaso ng kamatayan ang inaayos namin ngayon. Humabang si Margarita. Tiningnan niya ang nasunok na bahay ay idinikit ang pala sa kanyang dibdib. Masigasi na napapakita ng pagkagulat. Napakasama naman, Victor. Sinabi ko na sa iyo na mapanganib ang mga lumang bahay na ito. Siguradong na-short circuit ang kabel. Ang mga lokal dito ay hindi naalaga sa kanilang mga ari-arian. Bakit ninyo pinabibintangan ang aming mga empleyado? Tumayo si Laya mula sa troso and puno siyang uling amoy uso ang kanyang buho. Ngunit ang kanyang likod ay nanatiling perpektong tuwid. Dahan-dahan siyang lumapit sa investigador at uminto 3 hakbang mula kay Margarita. Natahimik ang pulutong nga manggagawa. Hindi na short circuit ang cable. Ang boses ni Laya ay pantay at malakas, umaaling ngaw-ngaw sa parang. Sinuno ako sa kanyang direktang utos. Itinaas ni Laya ang kanyang kamay at itinuro mismo si Margarita. And mapanuyang umuso si Margarita. Bagaman ang kanyang kaliwang mata ay kinakabahang kumibot. Nasa katinuan ka ba? Babae, Victor, sabihin mo sa kanila, bakit ko naman susunugin ang isang balin na matanda? Pangalawang beses ko pa lang siyang nakikita. Dahil natakot ka bawat salita ay binihkas ni Laya. 12 taon na ang nakalipas, bumili kang isang ninakao na bata at ipinadala mo ako sa bilangguan para sa kanyang di umano'y pagkamatay. Biglang lumingon si Victor kay Laya and sa kanyang mukha ay mababasa ang malalim na hindi pa kaunawa. Ano ang sinasabi mo? Anong bata? Ang iyong anak na si Denzel. Nakatingin lamang si Laya sa kanya. 12 taon na ang nakalipas. Ako ang napaanak sa iyong asawa. Patay ang bata, ngunit sa kabilang silid ay nangana ang isang batang estudyante. Ako mismo ang napaanak sa isang malusok na batang lalaki na may napakabihirang ika-4 na negatibong uri ng dugo. Sa kanyang lik, sa ilalim ng buhok, mayroon siyang balat. Isang balita na gasukle. Alam mo ba ang balat na iyon, Victor? Namutla ang lalaki. Ang palaisipan sa kanyang isipan ay naksimulang makabit-kabit. Alam niya, nakita niya ang balat na iyon ng daan-daang beses nung maliit pa si Denzel. Buhay ang bata, umiyak siya. Patuloy ni Laya, hindi tinaasan ang boses. Ngunit ang kanyang maasalita ay bumaksa ng mabigat at walang pakbabalik. Ngunit sa umaga, binago ang mamedikal na tala. Tinurukan akong pampatulo at nilagan ng alak para makmuka akong isang lasing na may kasalanan. Ang patay na anak na iyong asawa ay dumaan sa mga dokumento bilang ang batang lalaki na di umano'y nabitawan ko. Ang tunay na buhay na sanggo ay simpleng ibinigay sa inyo. Pinili mo siya, Margarita, at sinira mo ang buhay ko para itago ang magabakas. Mat kahapon, kinamot ko ang binti ni Denzel at nakilala ko siya. Dahan-dahang lumingon ang nalinlang na asawa sa kanyang asawa. Totoo ba ito? Ang kanyang boses ay naging mahina, halos bulong. Umatras si Margarita, nawala ang maskara, nangingini ang kanyang ngalabi. Mahal, huwag mo siyang pakinggan. May sakit siya, imbento niya lahat. Gusto niya mangikil ng pra sa atin. Ngunit alam na niya ang lahat. Nagat na nakabit-kabit sa kanyang alaala ang dosa-dosa ng maliliit na hindi makatukmang detalye. Ang kawalan nga anumang pagkakahawi, ang patuloy na hindi may paliwanag na lami nga asawa sa anak, ang kanyang pagkayamot, ang kanyang patanggi na alagaan ang bata. Luminggong ang investigador sa nakataling HPNH Seguridad. Nakahiga siya sa basang lupa, hirap na itaas ang kanyang ulo. Hindi siya tanga at naunawaan na kung ngayon ay akuin niya ang kasalanan. Matagal siyang makukulong para sa tangkang papatay. Ngunit tinapi siya ng investigado sa dulo ng sapatos. Kayo mismo ba ang napasa na sunugin ang matanda dahil sa pagkabagot? Dumura ang hepe na seguridad at tumingin sa kanyang amo. Inutos ng amo. Kahapon gabi, pinatawa niya ako.
Binigyan ng pera, sinabing dapat wala na ang babaeng ito kinabukasan. Sinabi niyang gawin na para na short circuit ang cable. Nang pera ay nasa panloob na bulsa ng aking jacket. Isang mabigat at makapal na katahimikan ang namayani. Tangi ang ugong ngang. Hangin sa mga sunok na troso ang naririnig. Lumapit si Victor sa kanyang asawa. Kumapit si Margarita sa manggas ng kanyang mamahaling jacket. Ang kanyang mukha ay nabalot ng gulat. Tumulo ang ngaluha sa kanyang pisngi. Kumalat ang kanyang makeup. Mahal, pakinggan mo. Para sa atin ko ito ginawa. Nakailangan mo ng tagapak mana. Iiwan mo. Ako kung hindi ako nanganak. Mahal! Patawarin mo ako. Tiningnan niya itong ilang mahabang segundo. Sa kanyang mga mata, walang galit, walang put, tanging isang ganap na nagyayalong pandidiri. Marahas niyang hinila ang kanyang manggas mula sa mga daliri nito. Hindi napigilan ni Margarita at bumaksa sa kanyang matuho sa putik. Nasinungaling ka sa akin, sabi ni Victor sa isang mahina at estrangherong boses. Umatras siya mula ditong isang hakbang na para natatakot na madumihan. 12 taon. Pinili mo akong palakihin ang anak ng iba ay ipinadala mo sa bilangguan ang isang inosenteng tao. Hindi na kita asawa. Iiwan kita na walang-wala. Haharapin mo ang korte. Tumalikot siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Hindi lumingon. Lumapit ang 2 pulis kay Margarita. Hinila siya ng isa sa siko mula sa lupa. Ang metal na posas ay tuyong kumalabot sa kanyang manipis na mga pulso. Sa harap dosa-dosa ng mga empleyado at manggagawa, sa isang maruming cardigan at kumalat na makeup, ang dating reyna ay naging isang kaawa-awang umiyak na babae. Dinala siya nga pulis sa kanilang sasakyan at ipinasok sa loop and sumara ang pinto. Pinano ni Laya ang papalayong sasakyan. Lumapit si Dalisay mula sa likod at tahimik na ipinatong ang kanyang mabigat at mainit na kamay sa kanyang balikat. Tumagal ng 4 na mahabang buwan ang paglilitis. Ang sistema ng hustisya na dating humato kay Laya ay ngayon na babalik ng katarungan, binuksan na maimbestigado ang matalaan ng ospital. And natapuan ang mga malalaking halaga na inilipat sa mga account ng dating punong doktor na biglang na-resign na umalis ng bansa 12 taon na ang nakalipas. Binuksan ang mga lumang medikal na tala. Nasagawa ng mapagsusuri. Sa isang malamig na araw Disyembre, nakatayo si Laya sa opisina ng piskal. Inabot sa kanya ang isang makapal na papel na may aso na selyo, ganap na rehabilitasyon, pagbabalik ng mga karapatan, na opisyal na paumanhin mula sa gobyerno para sa ilegal na pahatol. Bahagyang nangingini ang papel sa kanyang nga kamay, ngunit walang laman ang kanyang kaloban. Ang nga paumanhin na ito ay hindi may babalik ang nga tao na ginugo niya sa selda. Hindi mabubuhay muli ang kanyang ina, ngunit ibinalik nito ang kanyang malinis na pangalan. Hinatulan si Margarita sa 2 kaso, pek-organisa ng tangkang pekpati at panunuhol sa mga opisyal upang itago ang krimen. And binasa and hukom ang hato sa isang monotonong boses. Ang dating reyna ay nakatayo sa isang salaming kulungan. Sa Luke M.A., 1 buwan sa kulungan. Wala nang natira sa kanyang dating kinang. Lubhas siyang pumayat. Humpa ang kanyang mukha, kumupa ang kulay ng kanyang buhok. 12 taon na pakakakulong sa isang karaniwang pitan. Sabi nga hukom ay binanggit ang numero ng pasilidad. NSC Laya na nakaupo sa korte ay dahan-dahang huminga. Ito ang mismong pitan, ang mismong pabrika na may mulona at ang mismong kalabo ng mabakal na tarangkahan na ngayon ay maksasara sa likod ni Margarita. Ang kasaysayan ay umikot. Ibinalit ng tadhana ang utang hanggang sa huling sentimo. Ngunit mayroon pang isang hindi natapos na gawain, ang pinakamahalaga, and hindi ipinaglaban ng amo ni Denzel ang kanyang anak, sinirus yung katotohanan. Nalaman na ang biolohikal na inangang bata ay matagal nang namatay dahil sa sakit. Ang bata ay naging isang ganap na ulila habang buhay pa ang kanyang mga magulang. Naunawaan ni Victor na takot si Denzel na bumalik sa kanyang malaking bakanting bahay, kung saan bawat sulo ay napapaalala ngayon sa isang kahindi-hindi na kasinungalingan at nagsara ang bata sa kanyang sarili, tumigil sa pagkain at pakikipausap sa kanyang ama. Bilang isang taong may natitirang konsensya, hindi na pinahirapan pangang dating mamumuhunan ang bata sa mahabang paglilitis. Opisyal niyang nilagdaan ang pagtalikod sa mga karapatan bilang magulang.
Bago umalis ng bansa, binuksan niya ang isang malaking trust account sa pangalan ni Denzel. Ito ang tanging paraan ng pealaga na may pakita niya bago tuluyang maglaho sa kanyang buhay. And pansamantalang inilagay si Denzel sa isang sentro ng rehabilitasyon habang inaayos ang paglipat sa isang ampunan. Sa huling bahagi ng Enero, pumasok si Nalaya at Dalisay sa gusali ng DSWD. Ang mahabang pasilyo na may bedeng pada ay amoy chlorine at pakain ng gobyerno. Nakapo si Denzel sa isang matigas na kahoy na upuan sa labas ng opisina ng hepe NSA. Kanyang paanan ay isang maliit na sports bag na may mga gamit. Lubas siyang pumayat, balutot ang kanyang mga balikat at ang kanyang tingin ay nakatutok sa gasgas na sahi. Nang marinig ang mabibigat na yabak, itinaas ng bata ang kanyang ulo. Nang makita si Nalaya at Dalisay, natigilan siya sa isang segundo na parang hindi makapaniwala at pagkatapos ay tumakbo. And lumapis siya kay Laya at mahigpit na kumapis sa laylayan ng kanyang damit. Itinatago ang kanyang mukha sa dibdib nito. Sinundo niyo na po ako. Pumiyo ang kanyang boses, naging isang desperado at puto-puto na bulong. Pakiusap, kunin niyo po ako. Magsisiba po ako ng kahoy. Mag-aral po ako ng mabuti. Hindi po ako mangisturbo. Huwag niyo lang po akong iwan sa ampunan. Pakiusap. Niyakap siya ni Laya, nararamdaman ang mabilis ay madalas na tibok ng puso ng bata. Lumapit si Dalisay and tinanggal niya ang kanyang sombrero, lumuhod sa harap ng bata at ipinatong ang kanyang mabigat at magaspang na palat sa kanyang nanginginig na balikat. Walang mag-iwan sa iyo anak, sabi ni Dalisay sa kanyang pantay at malalim na boses na punong ganap na katiyakan. Hindi ka namin kinuha para maksibak ng kahoy. Kailangan ka namin para mabuhay. Uuwi na tayo. Ang burokrasya ay umingit ngunit sumuko sa harap ng katotohanan. Nang perpekto at walang dungis na reputasyon ni Dalisay na matagal nang nakatrabaho bilang gwardiya gubat at iginagalang sa rehiyon, pati na rin ang estado ni Laya bilang ganap na narehabilitate na ang kwento ay umaling-awngaw sa buong probinsya ay ginawa ang kanilang trabaho na aprubahan ang paampon. Lumipas ang isang taon, dumating ang ginintuang taglagas sa ilang. Ang gubat sa paligid ng baryo ay naniningning sa dilaw at pulang kulay. Nang hangin ay malinaw at mataginting. Sa lugar ng nasunog na bahay ng lola ay nakatayo ang isang bago at maluwag na bahay. Itinayo ito ni Dalisay gamit ang kanyang sariling kamay mula sa matibay na kahoy. Ang matroso ay amoy pa rin ng sariwang dateng ng pino. Sa mga bintana ay may mga puting kurtina. At mula sa simenea ay umaayat sa malinis na kalangitan ang isang tuwid na puting usok. Nakatayo si Laya sa balkonahe. Mas mahigpit na ibinalot ang sarili sa isang mainit na lana na alampay. Nakatingin siya sa bakuran. Doon, sa tabi ng gawaan, nakatayo sina Dalisay at Denzel. Ang bata ay tumangkat lumakas. Nakaroon ng malusok na pamumula ang kanyang mapisngi. Ngayon, nakatutok niyang hinahawakan ang isang tuwid na tabla habang maingat na ipinapako ni Dalisay ang isang mahabang pako. Gumagawa sila ng isang malaking bahay para sa mga ibon para sa taglamig. May sinabing mahina si Dalisay. Tumawa si Denzel, buong puso at nakatinggala. And mula sa bahay sa likod ni Laya ay bumukas ang pinto. Naglabas ng makapal at matamis na amoy ng bagong lutong bibingka. Itinabi ni Dalisay ang martilyo. Pinunasan ang kanyang magakamay sa pantalon at naglakat patungo sa balkonahe. Umakyat siya sa magahagdan, tumayo sa likod at tahimik na niyakap si Laya sa magabalikat. Amoy, siyang, kahoy at hangin na getaglagas. And lumingon si Denzel mula sa gawaan. Nakita sila sa balkonahe at masayang kumawi, puno ng alikabo ang kamay. Itinaas ni Laya ang kanyang kamay at kumawi pabalik. Sumandal siya sa balikat ni Dalisay at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang katarungan ay hindi lamang kapak na parusahan ang may sala. Ang katarungan ay kapak pakatapos ng mahabang taglamig, bumabali ang init. 12 taon ng paksubo, hindi makatarungang pahatol na walang pangalan, nga bakanteng malamig na gabi sa selda at pagkakanulo ng sariling dugo. And lahat ng ito ngayon ay tila isang masamang, ngunit malayong panaginip. Ang lahat ng sakit na ito ay suli upang maranasan ang araw na ito ng taklagas na nakatayo sa balkonahe ng kanyang sariling bahay at tiyak na alam, dito siya ay tunay na minamahal at hindi na siya kailanman mag-iisa.
Mahal na mga kaibigan, salamat sa pakikinig sa hindi madaling kwentong ito hanggang sa dulo. And sanay naanti ang inyong puso sa landas ni Laya sa kanyang hindi matitina na kalooban sa paghahanap ng tunay na pamilya. Napakahalaga para sa amin na malaman kung anong emosyon at salubin ang idinulot sa inyo ng kwentong ito. Ano ang gagawin ninyo sa posisyon ni Laya kung kayo ay maisang haharap sa ganitong pagkakanulo at kalupitan ng sistema? Magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na ipaglaban ang isang estranghero? Ngunit naging napakalapit na bata. Pakiusap, ibahagi ang inyong opinion sa mga komento. And kung ang kwentong ito ay umanti sa inyong kaluluwa, mangyaring maiwan ng like. Ito ang pinakamahusay na paraan upang suportahan ang aming channel at tulungan ang kwento na makahanap ng daan patungo sa ibang tagapakinig. May subscribe upang hindi makalitaan ang mga bagong nakakantik na video at ibahagi ang ito sa inyong mga kaibigan. Pumunta sa aming channel, marami pang nakakaaliw na kwento mula sa buhay ang naghihintay sa inyo. Nawa ipagpalain kayo at magkaroon ng magandang araw.